Magandang umaga po, Miss Amelia. Bati namang ito sa kanya. Magandang umaga po, Miss Amelia. Ano po bang ginagawa niyo dito sa tubigan, ma'am? Nagbabadya po ang langit, baka po umulan at mabasa ang lupa, kayo po ay mapapaano at madulas. Pag-aalala naman ito sa dalaga. Medyo naiinip po ako, tay. Nakangiti at magalang naman ang sagot niya sa matanda. Wag po kayo mag-alala, hindi po yan uulan. Sa mga trabahador nila, ay may isang lalaking hindi maalis ang titig kay Amelia. Tunay namang napakaganda ng dalagang ito na kahit sino ay mapapatitig kapag tumingin sa kanyang mapupungay na mga mata. Dagdagan pang mahaba at bagsak na itim na buhok ni Amelia. Mapuputing balat na kumikislap lalo na sa tuwing natatamaan ng sikat ng araw. Naramdaman ni Amelia ang mga titig na yon at nahuli niya ang mga mata ng binata. Nagsalubong ang kanilang mga mata at puso. May kakaiba siyang naramdaman. Ito ang kauna-unahang naramdaman ni Amelia, ang mga paru-paro sa kanyang sikmura. Kakaibang pakiramdam na hindi niya malaman kung saan ang galing. Biglang yumuko ang binata. Tay, sino po yung taong yon? I think bago lang po siya dito sa hasyenda. Nagsimula namang magtanong ang dalaga. Opo, Miss Amelia. Kilala ko po ang tinutukoy ninyo. Siya po si Arthur. Siya lang naman po nag-iisang bago ngayon na katulong namin sa Matubigan. Kakapasok lamang po niya 2 linggo nang nakalipas bago po magbakasyon. Kapalit po niya ang kanyang tiyo na matagal na rin pong naninilbihan sa ama po ninyo na ngayon po ay umuwi ng kanilang probinsya. Masipag at mabait na bata po yan, ma'am. Maayos naman ang sagot ng matanda. Nakatitig pa rin siya sa binata. Malapit na ang tag-ulan. Kailangan nang iimbak ng maayos sa mga bigas na susuplay sa loob ng bodega na malapit sa asyenda. Isa si Arthur sa nag-aayos dito. Arthur, may ginagawa ka pa ba? Tanong ng matanda sa binata. Hinihintay ko lang po yung isang truck, tay. Ay siya, doon ka na lang muna sa loob. Ikaw na magpatas ng stock ng bigas doon sa likod ng kusina. Bigla siyang kinabahan at hindi malaman ang gagawin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na papasok siya sa loob ng mansyon ng mga Pembroke. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong pumasok dito dati. Habang maayos sa pinapatas ni Arthur ang mga sako ng bigas, ay may narinig siyang boses. Ito ay ang pag-uusap ng dalaga at ng ama nito. Ngunit dahil mahinang pag-uusap ay hindi niya ito maintindihan. Ngunit ang malinaw lamang sa kanya ay ang biglang paghagulgol nito. Iyak ng iyak si Amelia. At walang kamalay-malay na naroon si Arthur sa kabilang pader. Nakikinig. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hi there, may uni ka iha? Sabay halik sa kanyang nag-iisang anak na babae na nagngangalang Amelia. Ang kanyang ina na si Evelyn ay kadadating lamang galing sa pag-iikot sa kanilang lupain kasama ang kanyang ama. Sila ang pamilya Pembroke, isa sa mga pinakamayaman at kinikilalang pamilya sa kanilang syudad. Marami silang mga malalawak na lupain at malalaking negosyo na pinapatakbo. At dahil nag-iisang anak si Amelia, ay kinakailangan nitong sumunod sa mga yapak ng magulang at maging successful kagaya nila. Hindi niya maaaring biguin ang kanyang magulang dahil sa taas ang pangarap nito para sa kanya. Napakagandang dalaga ni Amelia at maraming nahuhumaling dito, ngunit minsan ay wala siyang pinansin dahil nakatutok lamang siya sa pag-aaral at bilin ng kanyang mga magulang. How's your school? Tanong ng kanyang ama. Everything's fine, Dad. Matipid na sagot naman ng dalaga dahil abala ito sa pagtipak sa kanyang laptop. What are you doing then? Hindi ba dapat nag-aaral ka? Your teacher just called me yesterday about your upcoming examination. And you know how strict I am about your grades, right? Dagdag pa ng ama. No worries, Dad. You know me very well too. Sabay kindat pa sa ama. Oo nga naman, honey. You know how smart naman si Amelia. In fact, she's always on top.
I do trust her and she never fails to disappoint us. Pagtatanggol naman ng ina. Kakampi niya ito sa lahat ng bagay at palaging nakasuporta sa kanya sa lahat ng mga naisin niya. At ang palaging laman ng utak ni Amelia ay hindi niya maaaring biguin ang kanyang mga magulang kahit na anong mangyari. Sa kanyang paglaki, nakafocus lamang siya sa mga dikta at sinasabi ng kanyang mga magulang, lalo na't pagdating sa kanyang ama na napakalaki ng expectation sa kanya. Dumating ang araw ng exam at top 1 na naman si Amelia tulad ng inaasahan. "We're so proud of you, anak." Tuwang-tuwa namang sambit ng kanyang ama, habang hawak ang papel na dala-dala ng dalaga sa kanya at nakasaad ang mga grado dito. Masaya din naman si Amelia dahil alam niyang hindi binigo ang kanyang ama. Masarap sa kanyang pakiramdam na napapasaya niya ang kanyang mga magulang sa mga matataas na markang nakukuha niya sa kanyang pag-aaral. Pinakikita niyang worth it lahat ng pagmamahal at pagbibigay suporta sa kanya ng kanyang mga magulang, na kahit sa ganitong bagay ay makabawi man lamang siya. Paano pa kaya kapag nakagraduate na siya at makatapos ng pag-aaral? Bachelor of Science in Agribusiness or BSAB ang kurso ni Amalia dahil related ito sa mga hawak na lupain at negosyo ng pamilya Pembroke. Ito ang kursong napili ng kanyang ama para sa kanya dahil hindi matatagal ay siya nang hahawak ng kanilang mga negosyo at tanging magmamana ng kanilang malalawak na mga lupain. Ngunit lingid sa kaalaman ng kanyang ama na isa ng kurso ni Amelia ay tourism management. Pangarap ng dalagang maging isang flight attendant. Ngunit dahil ayaw niyang biguin ang kanyang mga magulang, ay isinantabi na lamang niya ang pangarap niyang ito. Masaya na rin naman siya sa kursong kinuha ng ama para sa kanya at kasalukuyang nag-aaral. Wala siyang ibang hinangad ngayon kundi ang mapasaya ang kanyang mga magulang at makatapos na rin ang pag-aaral. "Sir, may gusto pong mag-apply na manggagawa sa tubigan. Pamangkin po nung isang manggagawa na umuwi po ng kanilang probinsya. Siya daw po muna yung kapalit." Ani ng isang trabahador sa tubigan ng mga Pembroke. "O siya, ikaw na munang bahalang kumausap at sabihin mo na rin sa kanyang patakaran ko dito." Sadyang hindi humarap ang ama ni Amelia sa mga bagong tauhan. Sa hapagkainan, "Malapit ang bakasyon, hindi ba?" Biglang natanong ng ama ni Amelia habang sila'y kumakain. "Yes, Dad. Why?" Nagtataka namang tanong ng dalaga. "Well, I was then planning to have a vacation outside of the country. Just the 3 of us, of course." Malaman ay nasagot ng ama habang nagagayat ng steak. "Really, honey?" Masaya namang tanong ni Evelyn. "Na-excite naman ako, Dad." Napakasaya din ni Amelia. Pagkatapos ng closing ng school ni Amelia, diretsyong lumipad sila sa bansang Amerika upang doon magbakasyon. "Ang sarap naman ito, Daddy," si Amelia. "You deserve to enjoy, anak. Going here is one of your reward being the top on your class." Niyakap siya ng ama habang nakatanaw sila mula sa mataas na hotel kung saan sila naka-check-in. Pinagmamasdan nila ang magagandang ilaw sa syudad. "I think the last time na pumunta tayo dito is pinagbubuntis ko pa si Amelia, tama?" Naaalala pa ni Evelyn. Noon pa man ay madalas naman talagang pumuntang mag-asawa sa Amerika, lalo na't magpapasko, ngunit sa sobrang busy na nila ngayon sa negosyo, ay ngayon na lamang sila muling nakapunta rito. "And now, we're with our princess." Hinalikan si Amelia sa noo at yumakap din sa kanyang mag-ama. Isang umaga, nagising si Amelia sa isang malakas na basag ng baso sa kusina. Dali-dali niyang pinuntahan at nagulat sa kanyang nakita. Nakahiga na ang kanyang ina sa sahig at wala na itong malay. Agad niyang tinawagan ng kanyang daddy na noon ay nasa labas dahil may biniling importante. Naisugod naman sa ospital si Evelyn at dito ay napag-alamang may malala itong karamdaman. Kinailangan ito na magstay sa ospital dahil sisimula na ang iba pang tests na gagawin sa kanya. "Is Mom gonna be okay?" Maluhaluhang tanong ni Amelia sa kanyang ama habang nag-aayos ng kanyang mga damit pa uwi. "Yes naman, of course, anak. I'm sorry kung ganito yung ending ng bakasyon natin dito." Biglang napaiyak rin ang kanyang ama. Yumakap naman si Amelia dito. "You don't need to say sorry, Dad. It's nobody's fault. We just have to be strong for Mom." Tuloy ang pagluha niya. Mag-isa na kasing babalik si Amelia ng Pinas dahil kailangang bantayan ng kanyang ama ang kanyang ina.
Lumipas ang mga araw at mag-isang tinatahak ni Amelia ang buhay sa hasyenda. Kakain mag-isa, matutulog, papasok, at ihahatid sundo lamang siya ng kanilang family driver. Paulit-ulit na gawain niya sa araw-araw at 24/7 namang palaging naka-update ang kanyang ama. Palaging naka-FaceTime upang makita rin ang kanyang ina. Hanggang sa isang araw na isipan ng dalaga na maglakad-lakad sa kanilang bukurin, dala na rin ang kanyang pagkainip. Nakita niyang kumpulan ng mga trabahador ng kanyang ama sa tubigan. Namamahinga ang mga ito. "Magandang umaga po, Miss Amelia," bati ng mga ito sa kanya. Lumapit naman sa kanya ang isang matandang lalaki. Ito ang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama sa mga trabahador at tubigan. "Magandang umaga po, Miss Amelia. Ano pong ginagawa ninyo dito sa tubigan, ma'am? Nagbabadya po ang langit baka po maulanan at mabasa ang lupa. Ay kayo po ay mapaano pa at madulas." Pag-aalala naman ito sa dalaga. Naiinip po ako, tay." Nakangiti at magalang naman na sagot niya sa matanda. "Huwag na po kayo mag-alala, hindi po yan uulan." Natatawa pang dagdag nito. Sa mga trabahador nila ay may isang lalaking hindi maalis ang titig kay Amelia. Tunay namang napakaganda ng dalagang ito na kahit sino ay mapapatitig kapag tumingin sa kanyang mapupungay na mga mata. Dagdagan pa ang mahaba at bagsak na itim na buhok ni Amelia. Mapuputing balat na kumikislap lalo na sa tuwing natatamaan ng sikat ng araw. Naramdaman naman ni Amelia ang mga titig na yon at nahuli niya ang mga mata ng binata. Nagsalubong ang kanilang mga mata at puso. May kakaiba siyang naramdaman. Itong kauna-unahang naramdaman ni Amelia ang mga paru-paro sa kanyang sikmura. Kakaibang pakiramdam na hindi niya malaman kung saan ang gagaling. Biglang yumuko ang binata. "Tay, sino po yung taong yon? I think bago lang po siya dito sa hasyenda." Nagsimula namang magtanong ang dalaga. Opo, Miss Amelia. Kilala ko po ang tinutukoy ninyo. Siya po ay si Arthur. Siya lang naman po ang nag-iisang bago ngayon na katulong namin sa mga pananim at tubigan. Kakapasok lamang po niya 2 linggo nakalipas bago po magbakasyon. Kapalit po niya ang kanyang tiyo na matagal na rin pong nanilbihan sa ama po ninyo na ngayon po ay umuwi ng kanilang probinsya. Masipag at mabait na bata po yan, ma'am. Maayos naman na sagot ng matanda. Nakatitig pa rin siya sa binata. Malapit ang tag-ulan. Kailangan ng iimbak ng maayos ang mga bigas sa supply sa loob ng bodega na malapit sa hasyenda. At isa si Arthur sa nag-aayos dito. "Arthur, may ginagawa ka pa ba?" Tanong ng matanda sa binata. Hinihintay ko po yung isa pang truck, tay." Tatay rin ang tawag niya sa matanda, simbolo ng paggalang. "Ay siya, doon ka na lamang sa loob. Ikaw ang magpatas ng stock ng bigas doon sa likod ng kusina." Utos naman ng matanda sa kanya. Bigla siyang kinabahan at hindi malaman ang gagawin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na papasok siya sa loob ng mansyon ng mga Pembroke. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong pumasok dito simula nang nagsimula siyang magtrabaho dito dahil diretso na siya sa tubigan. Habang maayos na pinapatas ni Arthur ang mga sako ng bigas, ay narinig siyang isang boses. Ito yung pag-uusap ng dalaga at ng ama nito. Dahil mahina ang pag-uusap ay hindi niya ito maintindihan. Ngunit ang malinaw lamang sa kanya ay ang biglang paghagulhol nito. Iyak ng iyak si Amelia at walang kamalay-malay na naroon si Arthur sa kabilang pader. Nakikinig. "Oy, anong ginagawa mo riyan?" Malakas na pagtawag ng matanda sa binata na noon ay nakadikit ang tenga sa pader. Napaindak naman ng binata at nag-ayos ng sarili. "Tapos ka na ba dito?" Opo, tay." Napapakamot pa sa ulo ang binata. Tiningnan lamang siya ng matanda at siya'y diretso na sanang lalabas ang biglang. Napatingin ang binata sa matanda at agad na pinuntahan ng dalaga. Sumunod naman ang matanda sa kanya. "There's a mouse!" Tinuturo ang ilalim ng mesa at nakasampa sa upuan. Agad namang hinanap ni Arthur ang dagang sinasabi ni Amelia. "Wala naman pong daga, Miss Amelia." Bigla siyang natawa. "What? Natatawa ka pa niyan? Tumalon sa hita ko yung mouse and I don't know how to throw it out, kaya napatili ako, okay?" Napipiko naman na himutok ng dalaga. Nakasampa pa rin ito sa upuan. Sorry po, Miss Amelia." Tutulungan na sana ang dalaga ngunit hindi siya pinansin ito at kusang bababa.
Ngunit akmang pababa ng dalaga ay nalaglag ito mula sa upuan at nasalo ni Arthur. Muling nagtama ang kanilang mga mata at may kakaiba na namang naramdaman si Amelia. Ganon din ang nararamdaman ni Arthur. Nadagdagan pa ang mga kuryente sa kanilang katawan dahil sa pagsalo ni Arthur sa dalaga. Ngayon ay nakayakap sila sa isa't isa. Nangungusap ang mga mata. Iha, what happened? Natauhan na lamang si Amelia nang marinig ang boses ng kanyang ama sa kabilang linya. Nawala sa isip niya na naka-FaceTime nga pala sila ng kanyang ama. Agad-agad namang kumala si Amelia sa pagkakahawak ni Arthur at iniangat ang monitor ng laptop. Nag-alala siya na baka nakita siya ng kanyang ama sa ganoong postura. Mabuti na lamang ay naibaba pala niya ang monitor. Ano ba yun? Tinatanong niya ang kanyang sarili sa isip lamang. Nakababad siya sa kanyang bathtub pagkatapos nilang mag-usap ng kanyang ama. Hinilamusan niya ang kanyang muka. Hindi maalis sa isip niya ang ginawa ng binata. Hindi niya mapigilan ang sarili na hindi makita ang gwapo at maamong mukha ni Arthur sa tuwing siya'y pipikit. Ang bilis ng tibok ng kanyang dibdib. Napakagwapo naman talaga ng binata. Kahit sa palayan at tubigan ng kanyang trabaho ay hindi pa rin nawawalang kakisigan nito. Matangkad at moreno. Medyo mahabang buhok na may pagkakulot. Bagay na bagay silang dalawa ni Amelia. Huwag lamang titingnan ang estado ng kanika nilang mga buhay. Isang malakas na bagyo ang dumating sa kanilang bayan. Nasira ang mga poste na naging dahilan ng pagkawala ng kuryente at internet connection. Hindi na magamit ni Amelia ang kanyang telepono maging ang kanyang laptop kaya hindi na matawagan ang kanyang ama. Ayon sa balita ay matagal-tagal din daw ang hihintayin para maayos ang linya dahil grabe ang sira ng mga poste. At isa itong bangungot kay Amelia. Nakakainis naman no. Nakasubsob ang mukha niya sa unan habang nagsasalita. Umupo at naglikot ang mga mata sa kanyang kwarto. Nakakainip. Umatumal na parang bata. I miss you, Dad. I miss you, Mom. Tuluyan ang umiyak ang dalaga hanggang sa nakatulog. Kinabukasan na hindi na matiis ni Amelia ang pagkainip kaya naglakad-lakad na lamang siya muli sa kanilang bukirin. Sa kanyang paglalakad ay hindi niya napansin ang isang ugat ng puno na nakausli sa lupa. Natalapid siya dito at napatumba. Sinubukan niyang tumayo ngunit masakit ang kanyang kaliwang binti dahil napasamaya ang kanyang pagbagsak. Walang nagawa ang dalaga kundi ang humingi ng tulong. Help me! Sigaw niya. Sigaw na kahit mga ligaw na ibon na hindi ito maririnig dahil sa sobrang lawak ng kanilang bukirin. Samantala sa mansyon. Napansin niyo ba si Miss Amelia? Tanong ng katulong na nag-aalaga sa dalaga. Kanina pa siya hindi bumabalik at magdidilim na. Kahit pagkain ay ayaw niya. Nag-alala naman kaagad ang mga katulong na kasama ni Amelia sa mansyon. Kani-kanya na sila ng dako upang hanapin ang dalaga. Bakit parang natataranta sila? Tanong ni Arthur sa matanda habang nagpapahinga sila dahil katatapos lamang nila na magtrabaho. Biglang bumalik ang isang katulong at humingi na rin ng tulong sa kanila. Sinabi ang problema. Hindi pa nakakatapos ng salita ang katulong ay kumaripas na si Arthur para hanapin ang dalaga. Ang taong nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Inabot na ng dilim si Amelia sa gitna ng kanilang palayan. Pinilit niyang maging matatag ngunit naiyak na naman siya sa nangyayari sa buhay niya ngayon. Sobra niyang namimiss ang kanyang mga magulang. Wala siyang magawa dahil wala pa rin kuryente at linya sa kanilang lugar. Pinipilit niyang huwag isiping nasa gitna siya ng kawalan, ngunit sa tuwing may kakaluskos sa paligid ay hindi niya maiwasan na hindi mag-alala para sa sarili. Maya-maya pa ay may paparating na kaluskos. Who's that? Waring nagtatanong sa tao. Nakiramdam pa siya sa kumakaluskos na bagay. At nang maaninag ay isa pala itong ahas. Hindi malaman ni Amelia ang kanyang gagawin. Takot na takot at pinilit na tumayo, ngunit hindi maiangat ang kanyang binte dahil sa sobrang sakit. Papalapit na sana ang ahas at akmang tutuklaw na sa kanya. Nawala na siya ng pag-asa at pumikit na labang habang umiiyak. Naramdaman niya ang kanyang sarili na nakaangat. Nasa langit na ba ako? Aniya sa kanyang sarili. Ngunit ibang pakiramdam ito. Sinubukan niyang ibulat ang kanyang mga mata at nakita ang sarili sa bisig ng taong nagpapabilis ng tibok ng kanyang dibdib. Ang taong nagpapagulo sa kanyang isipan. Ang taong palagi niya nakikita ang mukha sa tuwing siya'y pumipikit. Karga siya ni Arthur.
Nailigtas siya sa ahas na muntik na siyang tuklawin. Nang matauhan ay biglang nagpupumiglas si Amelia. Nagpumilit na bumaba. "Let me go!" At ibinaba naman siya ni Arthur ng dahan-dahan. Sabay umirap dito. Pinipigil ang masakit na binti sa sobrang taas ng kanyang pride. "Sorry po, Miss Amelia, kung binuhat ko kayo. Hindi ko rin po kasi alam ang gagawin ko kanina nung makita ko po yung ahas na papalapit sa inyo." Nakayuko naman na sambit ng binata. Saglit pa ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagulantang silang dalawa at hindi malaman kung saan sisilong. Akmang tatakbo si Amelia ngunit hindi na siya makagalaw sa kinatatayuan dahil sa masakit na binti. Namamagana rin ito. Agad naman itong napansin ng binata at muli, walang alinlangang binuhat ang dalaga at dinala sa natatanaw na malapit na sirang kubo. Doon sila sumilong. Dahan-dahan naman niyang ibinaba ang dalaga bago pa man ito magpumiglas. Katahimikan ang bumalot sa dalawa. Walang kibo, walang imik. Biglang kumulog ng malakas at nahawi ang ulap ng matalim na liwanag na nanggagaling sa langit. Kumidlat. Napatili si Amelia. Bata pa lamang ay takot na ito sa kulog at kidlat. Tanging ang ina ang umaalo sa kanya sa tuwing umuulan ng malakas at may mga kidlat na naririnig. Sa sobrang takot ay napayapos siya kay Arthur at napansin na lamang na nakakulong na siya sa mga bisig nito at nakaramdam ng kapanatagan. Lalo siyang napaiyak dahil naalala niya ang kanyang ina na tanging gumagawa nito sa kanya. Yumakap siya ng mahigpit kay Arthur at niyakap din naman siya ng binata at hinaplos ang kanyang ulo. Nang gumaan ang kanyang pakiramdam ay kumalas na rin naman siya sa pagkakayakap ng binata. Tahimik na rin ang kalangitan sa pag-iingay ng mga dumadagundong na kulog at kidlat. Ngunit ang ulang pumapatak na wari musika sa kanyang tenga ay patuloy na bumubuhos. "Salamat ha." Diretso sa matang sinabi ni Amelia kay Arthur. Napangiti naman ang binata sa kanya. "Marunong ka naman palang magpasalamat eh." Pagbibiro pa nito. "Palagi kasing ikinikwento ni tatay. Napakabait mo daw na amo. Pero noong mga nakaraan, naisip ko parang hindi naman." Palagay na loob ang pakikipag-usap ni Arthur kay Amelia. Natuwa naman sa kanyang dalaga dahil hindi niya rin maintindihan ang sarili at palagay din siya nakasama ang isa sa nagtatrabaho sa kanilang lupain. Isang estranghero na hindi pa niya alam ang buong pagkatao at ngayon ay kasama niya sa gitna ng madilim na kabukiran. Ibis na kabatakot ang kanyang maramdaman ay kampante siyang kasama ang binata sa kubong kinatatayuan nila ngayon. Sila lamang dalawa. Actually, hindi naman ako sanay na makipag-usap sa mga lalaki. Lalo na't hindi ko naman kilala. Wala lang. I just get used to it. Siguro kasi mahigpit si Dad. Paliwanag naman niya sa binata. Nabanggit din naman ni Tata yan. Napagalitan niya nga ako nung nakaraan dahil nagtititili ka sa may kusina. Kung naroon daw si Sir, mapapagalitan ako tiyak at baka masisante pa. Natatawa ring sagot ng binata. Sinabi mo pa. Hindi na rin namalaya ni Amelia ang kampanteng pagtawa niya habang kausap si Arthur. Biglang nag-ibang timpla ng mukha ng dalaga. But I really do miss them. Malungkot na sambit nito at napayoko. Lumapit ang binata at iniangat ang kanyang mukha. Biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang dibdib. Hayaan mo, tutulungan kitang magtibang. Nakatingala si Amelia sa binata at nakatitig naman ito sa kanya. Mata sa mata. Miss Amelia! Sigaw ng isang katulong na naghahanap sa kanya. Hindi na nila napansin ang pagtila ng ulan. Mabilis na binitawan ng binata ang kanyang muka. Dito! Nandito kami! Tinawag agad ni Arthur ang saklolo para sa kanila. Nakauwi na ng maayos ang dalaga at nabigyan na ng paunang lunas ang namabagang binti. Mabilis na dumating ang kanilang family doctor at binigyan siya ng mga gamot upang maiwasan ang pagkirot nito. Payo nito na mamahinga at inumin ang kanyang mga gamot sa tamang oras. Nakarecover naman agad ang dalaga sa pagkakapaga ng kanyang binti. Dahil maaari na siyang lumabas ay agad siyang nagpunta sa malawak na hardin upang magpahangin. Sa totoo lamang hindi lang iyon ang dahilan kung bakit siya nagpunta doon. Palingalinga ang kanyang mga mata na waring may hinahanap. Maya-maya pa ay biglang dumilim ang kanyang paningin. Dalawang malalaking kamay ang tumaklob sa kanyang mga mata. Hinawakan nito at sinalat. Ibinaba naman ito ang kanyang mga kamay sabay abot ng isang bulaklak ng jasmine at inilagay ito sa kanyang tenga.
Bagay na bagay sa'yo ang bulaklak na to. Kasing ganda mo at namumukadkad. Lalo pat hinahawi ang bagsak at itimong buhok. Matatamis na salitang sinambit ni Arthur. Muli ay bumilis na naman ang tibok ng puso ng dalaga at napangiti. Bolero ka din talaga, no? Ito lamang ang kanyang nasambit dahil sa kilig na nararamdaman. Hindi Totoo kayang sinabi ko. Seryoso nakatitig ang binata sa kanya. So magtititigan na lang tayo dito. Pagsira ni Amelia sa kanilang katahimikan. Pwede naman. Pagbibiro pa nito. Di ba sinabi mo na tutulungan mo ako na maglibang? Kinakain na kasi ako ng kalungkutan dito. Yumuko na naman ang dalaga. Tara na. Paglinga niya ay malayo ng binata sa kanya at kinawayan na siya. Agad naman siyang lumapit dito. Naglalakad-lakad silang dalawa. Where are we going then? Nahihiwagaan naman si Amelia sa kinikilos ng binata dahil wala siyang kaide-ideya kung saan siya dadalhin nito. Bigla silang huminto sa isang pasilyo at doon nakaparada ang isang lumang single na motor. Sumakay si Arthur at Papa Jack na sana upang buhayin ang makina. Wait! Pagprotesta ng dalaga. Hindi ako sasakay dyan. Woohoo! Sigaw na sigaw ang dalaga habang nakataas pa ang dalawang kamay at nagmamaneho si Arthur. Nilibot nila ang kabukiran na nasa sakop ng kanilang lupain. Sa tagal ng panahon ay hindi pa siya naisasama ng kanyang ama na umikot sa kanilang lupain. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nalibot niya ito at ibang kasiyahan ng kanyang nadarama. Tumambay sila sa isang maliit na burol. Dito ay tanaw ang buong lupain ng mga Pembroke. Hindi maialis ang saya at ngiti sa mukha ng dalaga. Masaya ka ba? Tanong naman ni Arthur sa kanya. Tumingin ang dalaga sa kanya at humalik sa pisngi. Bigla naman namula ang binata. Para saan yun? Parang lumutang sa hangin na tanong niya sa dalaga. I really don't know how to say thank you, Arthur. But it's the best way I know para magpasalamat sa iyo. You've done a lot for me simula nang makilala kita. And it's too much. Kapag may gift kasi sa akin si Daddy nun, I will just give him a kiss and he's happy then. Hindi pa rin nawawala ang mga ngiti ng dalaga. Daddy mo ba ako? Nagbiro na naman ang binata. Hirit naman ang pagtawa ni Amelia. At tumawa rin naman si Arthur sa kanyang sariling biro. Maya-maya pa ay binalot sila ng katahimikan. Nagtama ang kanilang mga mata. Hinaplos ni Arthur ang pisngi ni Amelia at hinayaan naman ito ng dalaga. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na hinahalikan ng binata. Banayad ang mga halik at hindi sapilitan. Sa hindi maintindihang pakiramdam ay may biglang kuryente na dumalay sa kanyang katawan. Hindi siya nagpumiglas. Bagkos ay sinabayan niya ang paghalik ni Arthur at punong-puno ng mga paru-paro ang kanyang paligid sa bawat pagpikit at paggalaw ng mga labi. And that was her very first kiss. Dumaan ang mga araw at napapadalas ang pamamasyal nila Arthur at Amelia. Puno ng kasiyahan at paglilibang na wari sila lamang ang tao sa mundong ibabaw. Kasiyahan na kakaiba sa tuwing kasama ang kanyang mga magulang. Walang pagpipilit at pagdidikta. Hanggang sa bumalik na ang linya ng kuryente at internet. Halos nagtagal din ito ng 3 linggo. 3 linggo na si Arthur ang tanging kasama at pumapawi sa kalungkutan. Pansamantalang nalimutan ng pagkame sa kanyang mga magulang. Si Arthur ang tanging naging comfort zone sa gitna ng lumbay. And Daddy! Sobrang saya ni Amelia na makita ang kanyang mga magulang sa kanilang FaceTime. We were so worried about you, Iha. I've tried so many things na pwedeng gawin para makontak ka dyan. I've sent my friends and other staff para i-check ka. But sadly, they would end up telling me na wala ka palagi sa mansyon at napupunta ka ng bukirin. What's in there? Are you training yourself to manage our properties and business? Napapangiti namang tanong ng kanyang ama. Para naman siyang binuhusan ng malamig na tubig sa mukha. Bigla siyang natauhan at nagising sa katotohanan. Nananaginip lamang marahil siya. Pinaranas ang maligayang sandali na ang kasama ay isang estranghero sa kanyang buhay. Ngunit ngayon ay bumalik na muli sa normal ang lahat, ay kinakailangan niya ng iayos ang sarili at iakma ang kanyang mga kilos sa tunay niyang pamumuhay. Mas kailangan siya ngayon ng kanyang mga magulang.
lalo na sa kalagayan ng kanyang mahal na ina. Sa pagbalik ng elektrisidad sa mansyon ay mas naging matured si Amelia sa lahat ng bagay. Naging abala na rin ito sa pag-aaral ng hawakan ng kanilang negosyo at mga lupain. Pinagsasabay niya ito pati na ang kanyang pagpasok sa eskwelahan. Dito na rin nagsimula ang pag-iwas niya sa binata. Isang gabi inabangan siya ni Arthur sa kanilang garahe. Amelia, sabay hawak ng binata sa kanyang kamay. Nagulat ang dalaga at bumilis ang kabatibok ng dibdib. Marami pa akong dapat gawin, Arthur. Sabay hatak sa kanyang kamay at tinalikuran ng binata. Ganun na lamang ba yon? Mahinahon ngunit may galit na tanong nito. Nilingan siya ng dalaga. What are you talking about? Patay mali siya naman na balik tanong sa kanya ni Amelia. Huwag mo nga akong Inglesin. Huwag kang magmaang-maangan. Ganun na lang ba yon? Pagkatapos ng lahat, nagkakuryente lang, tapos may internet na. Itsapwera na ako, Amelia. Naglalaro lang pala tayo kasi naglilibang ka. Sana. Oo. Putol lang dalaga sa mga sasabihin pa sana ni Arthur. Yes, oo. Naglalaro lang ako. And may I remind you, who offered me this? Hindi ba ikaw? The first place, as far as I know, sa bibig mo nang galing yon. Tutulungan mo ako maglibang. And then you'll act like that? I don't think I need a damn explanation para lang maliwanagan ka. Sabay talikod sa binata. Huminto ito sa paglakad at may pahabol pang sinabi. And please next time don't talk to me as if I'm one of the workers here. And don't dare call me by my name. And at least use the appropriate words. At iniwanan nito ang kawawang si Arthur. Naiwang blanco ang mukha ni Arthur, ngunit patuloy ang luhang dumadaloy sa mukha nito. Diretso namang nagtungo ng kanyang kwarto si Amelia at hindi na napigilan ang sarili. Humagulgol na ito sa pag-iyak at walang tigil na hinahampas ang dibdib. Sobrang sakit ng ginawa niya. Sobrang sakit ng mga binitawang salita. Ayaw niyang saktan ng binata, ngunit kinailangan niyang gawin iyon upang matapos na ang namamagitan sa kanila. Wala mang masabing kahulugan ng kanilang naging pagsasama sa maliit na panahon, ay alam ng dalaga na napapalapit sa kanya si Arthur at hindi naman niya maamin ay mahal niya rin ito. At ang pagmamahal na iyon ay hanggang doon na lamang. Magandang umaga po, Miss Amelia. May bago pong trabahador na gustong mag-apply? Bungad ng matandang lalaki. Kapalit po siya ni Arthur. Nagulat at napahinto sa kanyang ginagawa si Amelia. Nais niyang magtanong sa matanda, ngunit mas minabuti na lamang niyang tumahimik. Nakaramdam siya ng pagkalungkot. Binaliwala na lamang niya ang nararamdaman at nilibang ang sarili sa pag-aaral at pag-aasikaso ng kanilang negosyo. Isang gabi nawindang si Amelia sa tawag ng private nurse ng kanyang ina. Gumuho ang kanyang mundo sa nalamang balita. Inatake ng puso ang kanyang ama at tuluyan na itong pumanaw. Hindi malaman ni Amelia ang nais niyang maramdaman. Wala siyang malapitan upang iyakan. Sobrang bigat ng kanyang damdamin at sumabog na ito. Dahil wala nang isa sa pinag-aalayan niya ng kanyang buhay. Nagsisikap siyang makapagtapos ng pag-aaral para sa pangarap ng kanyang ama. Para dito ang lahat ng kanyang pagtsatsagang mapag-aralan ang pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Nais niyang ipagmalaki siya nito. At alam niyang sobrang proud na proud ito sa kanya. Ang kanyang ama rin ang dahilan ng pagtalikod niya sa lalaking una niyang minahal. Ngunit ngayon ay wala na. Iniwan din pala siya. No! Sigaw ng dalaga mula sa kwarto at nagwawala at umiiyak. Nasa labas naman ng kanyang kwarto ang kanyang mga katulong. Nagbabantay sa maaaring gawin ng dalaga dahil alam nilang dumadanas ito ng panlulumo. Kinabukasan ay agad namang lumipad papunta ng Amerika si Amelia upang sunduin ang kanyang ina. At doon na rin asikasuhin ang pagka-cremate ng labi ng kanyang ama. Ilang araw lamang ang nilagi nilang mag-ina doon at isang araw pagkatapos ang cremation ay bumalik na rin sila ng Pilipinas dahil sa walang tigil na pagtawag ng mga empleyado ng kanilang kumpanya. Sa pagkawala ng kanyang ama ay sumabay din ang pagkalugi ng kanilang negosyo. Humina ang mga supplies at nawalan sila ng mga loyal customers. Hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang kumpanya at pabrika, nagpaikot-ikot na lang ang kanilang mga negosyo. Unti-unting naubos at naibenta ang kanilang mga lupain.
Sinanla ang mga sasakyan at iba pang mga ari-arian dahil sa pagpapagamot ng kanyang ina na may cancer. Sa kahuli-hulihan ay mga narimata din. Tumigil siya sa pag-aaral dahil wala na silang pangtustos para dito. Ang tanging natira na lamang sa kanila ay ang mansyon at isang maliit na fish pond. Dito sila kumukuha ng pang-araw-araw na pagkain. Maging ang kanilang napakaraming katulong at mga trabahador sa tubigan ay wala na rin dahil wala na rin naman siyang kakayahang magpasahod. Ngayon ay sila na lamang mag-inang natira sa napakalaking mansyon. Tuluyan ang naghirap ang dati ay napakarangyang pamilya ng Pembroke. Isang gabi ay nagambala ang kanyang pagtulog nang biglang nabulunan si Evelyn habang mahimbing na natutulog. Magkasama na kasi sila sa iisang kwarto simula nang umalis ang lahat ng mga katulong sa mansyon. Hindi alam ni Amelia ang kanyang gagawin. Nataranta siya. Maya-maya pa ay umubo ng umubo ang kanyang ina at saglit pa ay dugo na ang inilalabas nito. Halos hindi ito makahinga. Iyak na siya ng iyak. Kinuha niya ng kanyang telepono at tumawag na ng saklolo. "We have to perform an operation," sabi ng doktor ang kanyang ina. "Gawin niyo pong lahat, Doc." Umiiyak na si Amelia. "I am telling you, Miss Pembroke, this will cost a lot. You have to prepare 3.5 million. Dagdag pa ng doktor. "Maghahanap po ako ng paraan, Doc." Nanlulumo namang sambit ng dalaga. Tumango naman ang doktor at hinawakan siya sa balikat. Ngunit saan naman siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Nasa ICU na ang kanyang ina. Hinawakan niyang kamay nito at hinalikan. "You have to live, Mom. Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag nawala ka pa." Iyak siya ng iyak. Iniwan na muna ni Amelia ang kanyang ina upang makipagkita sa kanyang personal attorney. "Are you sure you want to sell the mansion, Iha?" Masigasig na tanong ng matanda sa kanya. "I don't have any other choice, attorney. My mom needs the operation badly." Nangingilid na naman ang kanyang mga luha. "Okay then, Iha. I'll find a sure buyer, ASAP." If ever, mga magkano mo ba ibinibenta ang mansyon mo?" "I need 5 million, attorney." Sa ospital, habang binabantayan niya ang kanyang ina, biglang tumawag si attorney. "The buyer wants to see the mansion." Agad na umuwi si Amelia. Pag-uwi, agad-agad siyang nag-ayos ng sarili. Maya-maya pa ay dumating na si attorney at kasunod dito ay isang napakagarang sasakyan. Isang Mercedes-Benz ang pumarada sa garahe. Nanlaki ang mga mata ni Amelia na makita ang taong lula ng sasakyan. Hindi siya makagalaw. Kahit mga daliri niya sa kamay ay biglang nangimi. "Miss Pembroke?" 10 ulit na siyang tinatawag ni attorney. Lalo pa siyang nawindang nang lumapit ng lalaki sa kanya. Ang nakaraan ay ngayon nasa kanyang harapan. Ang unang lalaking nagpabilis ng kabog ng kanyang dibdib. Ang kanyang unang halik. "Arthur?" Bigla niyang nabigkas. "You know him?" Nagtaka naman ng attorney. Hindi naman siya pinansin ng binata at dumiretso na ito sa loob ng mansyon. Naglingalinga. Sumunod naman si Amelia at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Sobrang laki na ng pinagbago ng binata. Ang suot nito ay napakagara simula ulo hanggang sa suot nitong sapatos. Ibang-iba sa dati nilang trabahador. Lalo itong naging makisig sa suot nitong damit. Isa lamang ang walang pinagbago. Ito ay ang pagbilis ng kabog ng kanyang dibdib at nararamdaman para sa binata. Ngunit sa mga kilos nito ay parang hindi siya kilala. Parang walang nangyari at hindi malamang niya maramdaman ang Arthur na nakilala niya. "How much?" Diretsong tanong nito. "Miss Pembroke wants to sell the mansion for 5 million pesos, Mr. Cruz." Napatawa ng kaunti si Arthur. Parang napiko naman si Amelia sa pagngisi nito. "You want me to buy this old mansion for 5 million? Nagulat si Amelia sa pananalita ni Arthur. Sobrang laki na talaga ng pinagbago nito dahil noon ay ibang tono ng pananalita ng binata at hindi pa marunong mag-English. "Masyado ng luma ang bahay na to. Marami ng parte ng mansyon ang dapat ipaayos at palitan. I don't think 5 million is fair amount to buy it." "Then how much, Mr. Cruz?" Tinanong naman siya ni attorney. "Make it 2.5 million and I'll sign the check right away." Sabay halukip-kip ng kanyang mga braso. Nanggigil naman si Amelia sa binata.
May biglang tumawag kay attorney at nagkaroon na ng pagkakataon ng dalaga na harapin ito. Tunay nga talagang kasabihan. Ibang nagagawa ng pera. Tiningnan ng masama mula ulo hanggang paa ang binata. Are you surprised? Pangaasar pa ng binata. At nag-i-English ka na. Ngumisi pa si Amelia. Look, I don't want to spend too much time here. Marami pa akong dapat na gawin. Tell me, Miss Pembroke, is it a deal at 2.5 million? Pagtatanong ni Arthur kasama ang mga salitang nasambit niya ng mga panahon na nanlilimos ng oras sa kanya ng binata. Are you kidding me? Sobra mo namang minamaliit ang tanging natitirang property namin. Yes, it's too old for you. Pero maraming magagandang memories ang meron sa lugar na to. It's a vintage mansion. Baka hindi mo nalalaman yun. Pagkontra pa ni Amelia. And the hell I care about those memories? Sarkastikong sagot naman ni Arthur. Will I earn from those? And you can mention anything from those memories na sinasabi mo? Seryoso ito. Sobrang layo na talaga sa Arthur na walang oras na hindi nagbibiro kapag magkasama sila noon. Nangingilid ang mga luha ni Amelia. So, what now, Miss Pembroke? Bigla namang dumating si attorney na tapos na ang tawag sa telepono. Tinaasan naman siya ng 2 kilay ng binata na wari ng gigipit. Let's change client, attorney. Mabilis na sagot ng dalaga at tinitigan ng masama ang binata. Nagkibit naman ang balikat si Arthur at may kinuha sa kanyang suot na coat. This is my card. If you do change your mind, just call me. Iniwan ang piraso ng papel sa mesa. Thank you, attorney. Kinamayan ng matanda, tuluyan na nagpaalam. Nagpaalam na rin ng attorney at naiwang mag-isa si Amelia. Kinuha ang card at binasa. CEO na pala ngayon si Arthur ng isang successful na kumpanya. Hindi niya na namalayan ang luhang biglang tumulo sa kanyang mga mata. Biglang may tumawag sa kanyang telepono mula sa ospital at agad-agad naman siyang nagtungo doon. Naabutan niya nang nire-revive ng defibrillator ang kanyang ina. Anong nangyayari? Nanginginig ang kanyang boses. Mommy! Iyak na siya ng iyak. I'm sorry, ma'am. Pero hindi po kayo pwede rito. Inalalayan naman siya ng isang nurse para lumabas ng kwarto ngayon. Wala siyang magawa kundi ang umiyak ng umiyak. Maya-maya pa ay lumabas na ang doktor. I'm sorry, Miss Pembroke, but we need to perform the operation. Nagmadali nang umalis ang doktor kasunod ng stretcher na sakay ang kanyang ina. Lahat ay aligagana dahil nag-aagaw buhay na ang ito. Naiwan siyang tulala sa pasilyo. Wala na siyang ibang maisip kung hindi kunin ang card na iniwan sa kanya ng binata at walang alinlangang tumawag dito. Magkita tayo. Aniya sa kabilang linya. Itinext si Amelia sa binata ang lugar kung saan sila pwedeng magkita. At pagdating doon, ay bigla na namang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Nakaharap ang binata. Ngunit hindi ito bumilis dahil sa nararamdaman niya para kay Arthur. Bumilis ito dahil sa isa pa nitong kondisyon para tulungan siya at bilhin ng mansyon. Marry me. Simple at walang paligoy-ligoy ni Arthur. Dahil desperado na si Amelia na makakuha ng perang pambayad sa ospital para mabuhay ang kanyang ina, ay pumayag na lang ito. Agad naman itong nilathala sa balita at nagulat ang mga tao sa nayon. Ang mga taong naninirahan sa mga lupaing dating sakop ng mga Pembroke ay nagulat din. Naibalik ang mga lupain ng Pembroke na ngayon ay nakapangalan na kay Arthur. Lahat ng mga ari-arian na naibenta ay biniling muli ng binata at bumalik na sa normal ang lahat sa mansyon. Matagumpay naman ang naging operasyon ni Evelyn. Ngunit ang operasyon na yon ay dagdag lamang upang mabuhay ang kanilang ina. Nanatili pa rin itong mahina at nakaratay sa higaan at patuloy na lumalaban sa sakit na cancer. Samantala, hindi na ganoong kadali ang pagsasama nila ni Arthur. Hindi pa mangganap na mag-asawa dahil wala pang kasal na nagaganap, ay hustong pagsisilbi ni Amelia sa binata. Where's my coffee? Tanong ni Arthur kay Amelia, nakakababa lamang galing sa kwarto ng ina. Sorry, pinainom ko kasi si mommy ng gabot. Malumanay naman ang sagot ng dalaga. Di ba may private nurse naman siya? Bakit ikaw pa rin ang gumagawa niyan? May galit sa tono ng pananalita ng binata. Hindi mo kailangang magalit, okay? Ititimpla na kita ng kape mo.
Mahinahon pa rin si Amelia dahil gusto niyang makisama na maayos sa binata. Tinatanaw niyang malaking utang na loob ang pagtulong nito sa kanya. Kung hindi dahil sa binata, ay wala ng kanyang ina. Naibenta man ang mansyon, ay dito pa rin silang mag-ina nakatira. No thanks, I'm not in the mood now. Kinuha ang kanyang coat at dumiretso na sa taas. Napahikbi na lang ang kawawang dalaga. Sa araw-araw na pagsasama nila sa mansyon, ito ay naging isang malaking pagsubok para kay Amelia. Hindi na sila tulad ng dati. Nais niyang ibalik ang dating Arthur na nakilala niya noon, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Hanggang isang araw, Tay? Sobrang saya ni Amelia na makita ang matandang lalaki na pinagkakatiwalaan noon ng kanyang ama ng mga panahon na buhay pa ito. Napayakap siya sa matanda na wari sariling amang kayakap. Nakatingin naman sa kanila si Arthur at tumikim. Napabitaw naman sa pagkakayakap ang dalaga. Magandang umaga po, sir. Anong sir? Tay, walang sir. Sabay inakbayan ng matanda. Tumalo naman ang puso ni Amelia na makitang muli ang mga ngiti nito sa mga labi. Narinig muli ang mga halakhak na noon ay musika sa kanyang tenga at damdamin. Kamusta naman po? Tanong pa ni Arthur habang akbay pa rin ang binata. Nako, eto, tumatanda na talaga iho. Masaya namang sagot nito. Tingnan mo nga naman at kayo pa rin talagang dalawang magkakatuluyan. Biglang sabit pa nito dahil wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa pagitan ni Amelia at Arthur. Napangiti naman si Amelia at napatingin kay Arthur na hindi naman makatingin sa kanya. Kumain na po ba kayo? Pinaghanda ko po si Manang na makakain natin. Tara po sa loob. Parang wala namang narinig sa sinabi ng binata. Why did you hire Tatay back? Tanong naman ni Amelia habang inaayos niya mga susuotin ni Arthur dahil a-attend ito ng meeting. Hindi naman umimik ang binata. Kagaya ng parang isang alalay ay isinuot ni Amelia dito ang coat at muling nagtanong. Dito ba siya magsistay sa atin for good? Siya pa rin bang maghahandle ng mga lupain sa kabukiran? Bakit ba ang dami mong tanong? Naiinis naman na sagot ng binata. Hindi na lamang umimik ang dalaga at umalis na rin si Arthur. Pumunta si Amelia sa kwarto ng ina. Sobrang bigat na ng nararamdaman niya at wala siyang ibang mapagsabihan. Is there any problem, Iha? Mahinang tanong ni Evelyn. Bigla siyang humagulhol at sumubsob sa gilid ng kama ng kanyang ina. Nahihirapan ako, Mommy. Tuloy-tuloy na pag-iyak nito. Hindi naman siya maintindihan ng ina dahil una sa lahat ay wala itong kaalam-alam sa naging usapang pagpapakasal ng anak niya kay Arthur para lamang siya mailigtas. Hindi rin ito alam na may nakaraan si Amelia kasama ang binata. Naibalik naman ang lahat, hindi ba? Hawak niya sa ulo ng dalaga. Tumunghay naman ang dalaga sa kanya na punong-puno ng luha ang muka. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa ina ang dinadanas sa paghihirap ngayon sa pakikisama niya kay Arthur. Isang pagsasama na akala niya ay magiging madali para sa kanya. Bumaliktad na ang lahat. Napakarami nang nagbago. Na mga oras na yun ay hindi pa pala nakaalis ang binata at akmang babalik sa kwarto dahil may nakalimutan itong dalhin. Narinig niyang dalaga na umiiyak sa harap ng ina nito dahil palaging bukas naman ang kwartong yon. Narinig niya lahat ng pagsusumamo at paglalabas ng sama ng loob nito. Ngunit ni isang masamang salita tungkol sa kanya ay walang nabanggit si Amelia. Nakonsensya naman ang bahagya ang binata. Kinagabihan ay sabay silang kumain ng hapunan. How's your mom? Nagulat naman si Amelia at biglang nagtanong si Arthur sa kanya. Okay naman. Nakakapagsalita na siya na maayos compare before na hirap siya due of dry cough. Nakayuho naman siya habang nagsasalita. Tomorrow, sumama ka sa akin. Yaya ni Arthur. Ha? Saan naman? Do I really have to answer that? Sarkastikong sagot naman ng binata. Yumuko na lamang si Amelia. Sa balkonahe, nadatnan ng matanda na nakatambay si Arthur habang umiinom ng champagne. Aba, at umiinom ka na pala ngayon. Nagulat naman itong reaksyon. Kayo pala, tay. Nabigla din si Arthur sa pagsulpot nito. Opo, minsan lang kapag stress. Ganito po kasi ako sa Canada nung nag-aaral pa. Bakit ka pa nasistress?
Mapapangasawa mo na ang dating heredera ng asyendang to. Alam ko naman na noon pa lang gustong gusto mo na talaga si Miss Amelia. Isa pa, lahat naman na nasa'yo na, iho. Kamusta pala ang tatay mo? Kilala pala ng matanda ang ama ni Arthur dahil minsan na rin pala itong nakwento noong trabahador pa lamang siya sa asyenda. May sakit din na malubha ang ama ni Arthur. Ito ang hindi alam ni Amelia, kaya gano'n na lamang ang kanyang pagsisikap na maging successful at magpayaman dahil sa amang may sakit. Hindi niya sinasadyang mag-cruise muli ang landas nila ng dalaga. Nagkataon lamang na nakita niya sa isang post na ibinebenta na ang mansyon ng pamilya Pembroke. At hindi totoong wala na siyang pakialam sa mga alaalang nabuo sa lugar na ito dahil sariwa pa ang lahat ng kanilang mga masasayang sandali sa piling ng isa't isa. Kaya malaki na ang panghihinayang niya kung ibang taong makakabili nito. Hindi rin niya intensyon na pahirapan ng dalaga sa pagbenta ng mansyon dahil kayang-kaya niya naman itong bilhin sa halagang 5 milyon. Nais lamang niyang subukan kung hanggang saan ang kayang gagawin ni Amelia para sa ina na hanggang kahuli-hulihang alas nito ay isusuko niya. At ito ay ang mansyon na sobrang mahalaga para sa dalaga. Narito lahat ng masasayang alaala nila nang nabubuhay pa ang ama nito. Hindi niya rin maintindihan ang sarili dahil wala siyang ibang maisip na pwedeng maging kapalit ng pagtulong niya. Ang pakasalan siya ni Amelia, ang tanging naiisip na paraan dahil hanggang ngayon ay wala siyang kaalam-alam sa tunay na nararamdaman nito para sa kanya. Ang buong akala niya ay kaparusahan sa dalagang makulong ito sa kanya at matali ng panghabang buhay. Ngunit hindi niya pa rin ito napapatawad sa sakit na ibinigay nito sa kanya. Ang ipamukha sa kanya na hindi sila bagay at hindi sila para sa isa't isa. Nasa hardin si Amelia kasama ang kanyang ina na nakasakay sa wheelchair. Nakatanaw naman sa may terasa si Arthur. Nakita siya ng dalaga at kinawayan siya. Hindi naman siya pinansin ng binata. Mabuti na lang at hindi nakita ni Evelyn ang pagsusupladong ginawa ni Arthur sa kanyang anak. Pinapatawag po kayo ni Sir Arthur. Ako na pong bahala kay Ma'am Evelyn, ang personal nurse. Agad naman niyang pinuntahan ng binata at nagulat siya dahil hinatak siya nito at ibinigay sa kanya ang damit pansaka. What is this? Nagtataka namang tanong ni Amelia dahil maging si Arthur ay iyan din ang suot. Isuot mo na, sumama ka sa akin. Nagpunta sila sa maisan. Use this! Inabot kay Amelia ang isang kaing na walang laman. Seriously? Ayaw pang kunin ni Amelia. Nag-iinarte ka ba? Inirapan siya ni Amelia at hinablot ang kaing. Andun din ang ibang trabahador. Dati nagtatrabaho lang din dito sa asyenda si Sir Arthur. Ngayon mapapangasawa na ni Miss Amelia. Kasi nalugi na ang negosyo nila. Ngayon bumaliktad ng mundo nila. Bakit andito silang dalawa? Tama yan para matuto naman si Miss Amelia na magtrabaho. Oo nga, tingnan mo, takot maghirap kaya pati ang dating trabahador pinatulan na porket mayaman na. Nagchichismisa ng mga babaeng trabahador ngunit hindi ito naririnig ng dalawa. Nagsimula ng mag-harvest ng mais ang dalaga sa ilalim ng mainit na araw. Namumula ang kanyang mga pisngi sa sobrang init, pawisan at pagod. Hindi lang naman siya nag-harvest dahil kasama naman niya si Arthur na nasa likod lamang niya at sinusundan siya. Halos magdadalawang oras silang nasa ilalim ng katirikan ng araw. Maya-maya pa ay nagyakag na si Arthur na umuwi. Pagkatapos maglinis ng katawan at magpalit ng suot na damit, ay naabutan pa rin ni Arthur si Amelia na nag-iisa sa hardin at hindi pa rin nagpapalit o naglilinis man lang. Is it fun? Nangaasar na tanong nito. Hindi na nagsalita ang dalaga. May kinukot-kot ito sa kanyang kamay. Tiningnan ni Arthur at nakitang namamasa ang daliri ng dalaga. My God, Amelia. Napakalayo niyan sa bituka. Nagpamulsa pa ito. Oo nga naman. Hayaan mo, masasanay din ako. Hindi naman ako para sumuko. May utang ako sa'yo. And I need to pay for it. Tumayo na ang dalaga at nginitian siya. Sabay pumasok na sa loob. Ngumisi lang si Arthur. Kinabukasan, wake up! Ginising siya ni Arthur. Ano ba? Inaantok pa ako. Antok namang sagot ni Amelia. You still have debt to pay, kaya huwag kang patulog-tulog. Nagising ang diwa ni Amelia sa sinabi ni Arthur.
Bumangon siyang bigla upang sagutin ang binata. Ngunit nakalabas na ito ng kwarto. Sa palayan, Arthur! Ang matandang lalaki nakatiwala na niya ngayon. Hindi mo naman kailangang gawin to kay Miss Amelia. Mabait naman yung batang yan. Hindi mo siya kailangang turuan ng leksyon. Alam na ng matanda ang tunay na namamagitan sa dalawa. Naipaliwanag na ito ni Arthur noong gabi na nagkausap sila sa may balkonahe. Mapagkakatiwalaan niya ito. Mild lang yan, Tay. Tinapik na mahina ang balikat ng matanda. Sa gitna ng palayan, dinala ni Arthur si Amelia upang doon mag-araro. Sa tirik na araw at maputik na tubigan. Sa pagkakataong ito, ay maghapong nakatayo si Amelia. Ang pinakapahinga lamang niya ay ang pag-inom ng tubig. Kumain siya ng tanghalian, ngunit may oras din yon. Ang lahat ng mga trabahador ay nagtataka na kung bakit ganoon na lamang ang pagtrato ni Arthur sa dalaga. Kailangan daw kasi matuto ni Miss Amelia kung paano ang trabaho sa bukirin para maging handa siya sa pwedeng mangyari kung sakaling maghirap ulit. Nagtawanan ng mga trabahador. Rinig naman niyo ni Amelia at alam niyang siyang pinag-uusapan at pinagtatawanan ng mga ito. Bigla niyang inihagis ang hawak ng mga punla ng palay at umahon. Dire-diretso itong umuwi ng mansyon. Nanatili namang kalmado si Arthur at hinayaan na muna si Amelia na makauwi sa mansyon. What the hell? Biglang hinatak ni Arthur ang braso ni Amelia na lalampasan lang sana siya. Tiningnan lang siya ng masama ni Amelia at tiningnan ang kanyang kamay na nakahawak sa braso niya. Binitawan naman ito agad ng binata. So this is it? Was it all your plan, Arthur? You really bought my mansion on purpose. Naluluha na si Amelia. And if I didn't buy the mansion? Mag-igo pa ring tanong ni Arthur. Oo na, sige na. Malaking utang na loob ko sa'yo. Kami ng mommy ko. Pero alam ko naman na utang nga eh. Nagsenyas pang daliri sa mga huling salita na sinabi. Pinagbabayaran ko na oh. And I'm paying for it. Pero yung ipahiya mo ko sa maraming tao, Arthur, that is too much. Biglang humina ang boses niya at tuluyan ng pumatak ang mga luha. Yeah, that's you. Nakatitig at seryoso ng mukha ng binata. You're always thinking about what people say. What will be their reaction if they see you struggling? You don't want to accept failures and rejections. Yeah, that's you, Amelia. Wala pa ring pagbabago. Naiiling naman na sabi ng binata, tinalikuran na siya. And you? Habol naman ni Amelia. You think you're perfect? Porket marami ka ng pera? Porket bumaliktad ng mundo natin? That's why you're treating me like this? You're taking a revenge, yun ba? Ang unfair mo naman, Arthur. Umiiyak pa rin si Amelia. At paano naman ako naging unfair? Binalikan naman siya ni Arthur. Pero hindi na kinaya pa ni Amelia ang sarili dahil sumabog ng puso niya. Puro luha na lamang ang tanging kanyang isagot. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala kaya tinalikuran na lamang niyang binata at dali-daling bumalik ng kwarto. Sinubukan siyang amuyin ni Arthur ngunit nang ibabaw pa rin dito ang sakit na nararamdaman niya ng mga panahon na pinagtabuyan siya ng dalaga. Kinabukasan ay nagtaka si Arthur dahil wala sa mansyon si Amelia. Napag-alaman niyang nasa bukiran agad ito bago pa man sumikat ang araw. Naupo naman si Arthur sa hapagkainan at nagbasa ng dyaryo. Hindi mo malang ba siya pupuntahan doon, iho? Tanong ng matandang lalaki. Bakit pa, tay? Hayaan natin siya para matuto. Matigas na sabi ni Arthur. Hindi niya talaga pinuntahan ng dalaga hanggang sa matapos itong magsaka. Araw-araw iyon ang ginagawa ni Amelia. Anak, bakit maghapon ka atang wala palagi sa mansyon? Natanong tuloy ni Evelyn minsan isang gabi na naabutan pang gising ang dalaga. Bago siya matulog ay sinisilip ni Amelia ang kanyang ina upang humalik dito. At sa pagkakataong ito ay hinintay na pala siya ng kanyang ina. Sinasama po kasi ako ni Arthur sa bukirin, Mommy. Parang si Daddy po nun, nung buhay pa siya at bata pa ako. Di ba palagi niyong iniikot ang asyenda noon?
Nakangiti pa rin sa harapan ng kanyang ina dahil ayaw niyang malaman nito ang hirap na dinadanas niya. Mahina pa rin ang kanyang ina at hindi pa ito fully recovered sa operation na ginawa sa kanya. Arthur? Nakita ni Evelyn ang binata sa may hardin habang nagpapahangin ito. Yes, tita? Magalang naman na sagot ang binata. Where's my daughter? You're supposed to be with her, tama? Nagtataka naman si Arthur sa mga sinabi ni Evelyn. She told me last night na palagi mo daw siyang iniikot sa bukirin. Nakangiti ang ina ni Amelia habang ikinukwentong na pag-usapan nilang dalawa ng anak. Nakikita naman ni Arthur sa mga mata ni Evelyn ang masaya at kampanteng pakiramdam dahil ang alam nito ay siyang maghapong kasama ng anak. Nagsinungaling muli si Amelia sa ina upang hindi ito masaktan at pinagtatakpan niya si Arthur upang hindi sumama ang loob nito sa binata. Lahat ng ito ay napagtanto ni Arthur. Yes po, tita. Actually, kasama ko po siya kanina pero iniwan ko po muna siya sa... Napahinto si Arthur sa pagsasalita dahil biglang napaiyak si Evelyn. Wala siyang kaalam-alam na nasa likod na pala niya ang matandang lalaki at kargang kawawang dalaga. Nagmamadali itong sumakay ng van dahil wala nang malay si Amelia. Paglingon niya ay parang nag-slow-mo ang lahat. Bumagal ang oras at kanyang paligid. Hindi niya alam ang susunod na gagawin dahil nag-hysterical na rin si Evelyn. Hindi yon maganda sa kalusugan nito. Isinugod na sa ospital si Amelia. Pinakalma naman muna ni Arthur si Evelyn at agad na sumunod din doon. Fatigue daw, sabi ng doktor. Ani ng matanda. Nanlumo naman si Arthur at akala niya ay wala na siyang pakialam sa dalaga. Akala niya ay wala nang nararamdaman niya para dito. Ngunit bakit ngayon ay parang bumabalik ang lahat? Bakit parang natatakot siya na mawala si Amelia sa buhay niya? Sinabihan na kita noon pa, Arthur, itigil mo na yan. Kinayaan mo pa na magkaganito. Nakita pa siya ni Ma'am Evelyn at makakasama yun doon. Wala nang masabi ang binata. Gusto niyang makita si Amelia. Maya-maya pa ay lumapit ang doktor at ipinaliwanag ang nangyari dito. Is she working so hard? Lack of sleep? Not enough food? While kailangan ni Miss Amelia ng mahaba-habang pahinga, don't let her work the whole time and abuse herself. At umalis na rin ang doktor. Naiuwi na rin naman nila agad si Amelia ng mga oras na yon. Nagising din sa Amelia sa mahabang pagkakatulog. Nagulat siya sa nakita. Si Arthur, na magdamag siyang katabi at binantayan siya sa pagtulog. Ngunit gustuhin man niya itong pagmasdan pa na mas matagal ay hindi niya magawa. Gusto niyang makita ang kanyang ina. Dahan-dahan siyang bumaba ng kama at pinuntahan ng ina sa kwarto nito. Gising na ito, ngunit hindi kumikibo. Nakatingin lamang sa malayo. Mommy, I'm here. Are you okay? Nag-aalala na ang kanyang tinig. Biglang nagpaliwanag ang private nurse nito. Actually, Miss Amelia, kahapon pa po siya ganyan simula na makita niyo po kayo na walang malay. Napaiyak si Amelia. Ayaw na ayaw niyang makaramdam ng pagkalumo ang kanyang ina dahil bilin na bilin ito ng doktor. Makakasama ito sa kalusugan ni Evelyn, lalo na't hindi pa ito masyadong nakaka-recover. You're up! Biglang sumulpot si Arthur. Nilingon siya ng dalaga at dumiretso sa labas ng kwarto. Malayo at hindi maririnig ng kanyang ina. Totoo ba? Tanong agad ni Amelia kay Arthur. Nangingilid ang mga luha. Totoo ba, Arthur, na nakita ko ni Mommy? Calm down, okay? Baka marinig tayo ni Tita Evelyn. Mapagkumbaba namang sabi ni Arthur. At ngayon naiisip mo yan. Kung kailan ganyan na naman si Mommy. Umiiyak na naman si Amelia. Are you happy now? I'm sorry, Amelia. Maluha-luha ng mga mata ni Arthur. Sinubukan niyang hawakan ng mga kamay nito, ngunit umiwas ang dalaga at iniwan siyang mag-isa. Hindi nalabas ng kwarto si Amelia at maghapong inaalagaan ng ina. Siya nang nag-asikaso imbes ng private nurse nito. Hinayaan na rin lamang ito ni Arthur. Ayaw na muna niyang piliting kausapin ng dalaga, lalo na sa kalagayan ngayon ni Evelyn. Isang gabi ay nawala na naman ng kuryente ang syudad at apektado na naman dito ang hasyenda. Ang gamit na liwanag nilang mag-ina sa kwarto ay isang kandila.
Sa kanilang pagkakahimbing ay hindi sinasadyang natumba ito at nahulog sa carpet. Nagsimula ito ng isang apoy at lumaki. Nagising naman kaagad si Arthur sa usok at naamoy at kaagad na pinuntahan ng pinanggagalingan ng usok. Agad niyang sinaklolohan ng mag-ina at naabutan niyang pilit na inaakay ni Amelia ang ina. Ngunit napakahimbing ng tulog ni Evelyn at hindi niya ito mabuhat. "Grab this and call for help!" Ibinigay ang telepono at agad na binuhat ang ina ni Amelia. Mabilis din naman natupok ang apoy dahil mabilis din na nakahingi ng tulong ang iba pang mga kasambahay. Lahat naman ng mga tauhan ay nagtulungan upang mapatay ang apoy. Bago pa man dumating ang fireman ay wala ng pagliyab. Chinek na lamang ng paramedic ang lahat ng nasa loob na apektado ng usok. Isa na rito sila Arthur, Amelia at Evelyn. "Salamat ha." Sila na lamang ni Arthur ang natira sa sala nang matapos ang investigasyon sa nangyaring sunog. "If you're not there, baka kong..." Hindi na makapagsalita pa si Amelia dahil nakaramdam na lamang siya na nakalapat ng mga labi ng binata sa kanya. Bigla siyang sinakmal ng halik nito. Sabik na halik na wari nagbabalik ang kahapon. Nanariwa ang mga unang halik noon. Mas mapusok na ang mga halik at nararamdaman na nag-iinit. Hindi na rin namalaya na sumasabay na rin si Amelia sa nagwawalang mga labi ng binata. Bago pa man sila makita sa labas ng iba pang mga kasambahay, ay agad na siyang nabuhat ni Arthur papunta sa kwarto sa ibaba. Binuhat niya si Amelia habang pinupugpog ng mga halik. Sobra niyang namiss ang dalaga. Pagpasok sa kwarto ay mabilis na naglakbay ang mga kamay ng binata sa malulusog na dibdib ni Amelia. Inihiga niya ito sa kama at sinubukang alisin ang saplat ng dalaga. Tumigil si Arthur at natigilan din si Amelia. Nag-alinlangan siyang alisin ang damit na panloob ng dalaga dahil baka magalit ito. Ayaw niyang lumampas sa limitasyon niya at abusuhin ang pagiging mapusok nito. Tumindig ang kanyang mga balahibo at muling nag-init ang pakiramdam. Si Amelia ni mismo ang nagtanggal ng damit at saplet niya. "I want you, Arthur." Nasambit na lang ni Amelia. Arthur pulled her closer and gave her a passionate kiss. And that kiss started it all. Nagising si Amelia dahil naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Nakatitig sa kanya si Arthur habang siya'y natutulog. "What? Why are you staring at me like that?" Namumula si Amelia dahil nahihiya siya sa binata. Nagtaklob siya ng kumot at nakitang wala silang parehong saplot. Lalo siyang nahiya. Hinatak naman siya ni Arthur palapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. "I thought I'm gonna lose you again." Seryosong sambit ng binata. Rinig na rinig niya ang kabog ng puso nito dahil nakasubsob siya sa dibdib ni Arthur. Tumunghay si Amelia. Tiningnan naman siya ng binata. "I'm sorry for being so mean. Babawi ako. This time hindi ka na mahihirapan. Aalagaan kita tulad ng ginagawa ko nun. Ibabalik ko ang dating Arthur." Sobrang sarap sa pakiramdam na naririnig ito ni Amelia sa taong malaki ang naging kahulugan sa kanyang buhay. Sobrang saya ng nararamdaman niya at hindi na siya nagsisising binigay ang sarili sa binata. "You have your period?" Nagtaka si Arthur dahil may bahid ng dugo ang kumot na gamit nila. Napatitig naman sa kanya si Amelia. "Oh my God. Don't tell me I'm the very first one." "What do you think?" Nakatalokbong ang kumot sa kanyang muka at tanging mga mata lamang ang kita. "Yes, I'm still untouched and someone who has never done this thing." Niyakap siya muli ni Arthur dahil nalaman niyang birhen pa ang dalaga at siyang nakauna dito. Hinawakan niya ang mukha ng dalaga. "I love you, Amelia." Diretsong sabi nito sa kanya ng mata sa mata. "I love you too, Arthur." Maiyak-iyak siya sa nangyayaring ito. Naiiyak siya dahil punong-puno ng kasiyahan ng kanyang puso. Ang kasiyahang nadama niya noon na si Arthur din ang kasama. Ngayon ay tunay niya na itong nobyo. Wala nang galit sa puso at wala nang paghihigante. Pagkatapos ng araw na yon ay naging maayos na ang pagsasama ni Arthur at Amelia. Nakakapagsalita ng muli si Evelyn dahil kinuha nila ito ng pinakamahusay na therapist. Isang araw ay naghahalaman si Amelia at katulong naman ito si Arthur. Masaya naman silang pinagmamasdan ng kanyang ina at ng matandang lalaki.
Biglang nagbago ang lahat nang may biglang tumawag kay Arthur isang araw. Palagi na lamang itong wala at hindi mahagilap. Mararamdaman na lamang ni Amelia na nakayakap ito sa kanya sa gabi kapag matutulog at magigising na sa umaga na wala ng katabi. Tay? Sinadya na ni Amelia ang matanda sa kamalig. Magandang araw po, Miss Amelia. Ano pong sa atin? Hindi na po ako magpatumpik-tumpik pa. Alam niyo po ba kung saan palaging napunta si Arthur? Naging matibay at matatag ang sagot nito. Miss Amelia, kaibigan ko po ang nobyo ninyo. Pero pasensya na po at wala po talaga akong alam dyan. Sobra ng pag-iisip ni Amelia. Niloloko ba siya ni Arthur? Nangangamba na siya. Naisipan ni Amelia na sundan ng nobyo sa tuwing umaalis. Nais niyang malaman kung saan ito nagtutungo at ano ang dahilan ng pag-alis nito araw-araw. Ngunit sa araw na ito, habang sinusundan si Arthur, ay patungo ito sa airport. Airport? Nasambit pa niya habang nasa loob siya ng kotseng inarkila upang hindi mahalata ng nobyo na nakasunod siya. Maya-maya pa ay lumabas na si Arthur ng sasakyan at may kausap ito sa telepono. Sobrang saya nito dahil hindi nawawala ang bakas sa mga ngiti. Parang tinutusok ng tinik ang puso ni Amelia dahil ibang pakiramdam niya sa mga nakikita sa binata. Sinubukan niya itong tawagan upang malaman kung bakit ito nasa airport. Sinagot naman ito ng nobyo. Oh, mahal, why did you call? Did you miss me? Napakalambing pa ng boses ni Arthur. Where are you now? And of course, yes, I miss you. I miss you so much, mahal. Balungkot ang boses niya dahil sobrang miss na talaga niya ang nobyo. Naging sobrang abala lang talaga kasi ito simula ng araw na may tumawag dito. I'm at the airport, mahal. Don't worry, I'll make it up to you one of these days, okay? I miss you more, Amelia. At least he didn't lie this time. Then why are you here? Nagkamali pa siya nang nabanggit. Here? Nagtaka naman ang nobyo. I mean there. Napakagat naman si Amelia sa kuko. I'm fetching my client. Maya-maya pa ay parang may kinakawayan ito. Okay, mahal, I'll call you back, okay? I need to go. I love you so much. Hindi pa man nakapagsalita si Amelia, ibinabana ni Arthur ang tawag. Mas lalo pa siyang nawindang sa nakita. Isang Amerikanang sinundo ni Arthur sa airport. Humalik agad ito sa pisngi ng nobyo at yumakap. Mahigpit na yakap na halos ayaw magbitaw dahil may sinasabi si Arthur na hindi naman niya marinig dahil nasa loob siya ng sasakyan. Umiiyak ang nobyo. Pero bakit? Hinaplos ng Amerikanang mukha ni Arthur at may sinasabi rin. Nagpapanting ang mga tenga ni Amelia ng mga oras na ito. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit. Napakasakit ang nakikita niya at nadiskubre ang panglulokong ginagawa ng nobyo. Why, Arthur? Napaiyak na siya. Nang gabing yun ay hinihintay niyang umuwi ang nobyo. Ngunit nakatulog na lamang siya sa tumba-tumbang upuan ay wala pa rin si Arthur. Naalimpungatan siya ng bandang 2:00 ng madaling araw ngunit wala pa rin ang nobyo. Agad niya itong tinawagan. The number you have dialed is now unattended, please. The number you have dialed is now unattended, please. The number you have dialed is now unattended. Paulit-ulit niyang pinipindot ang telepono at umiiyak. Kinabukasan ay umuwi na rin si Arthur. Wala doon si Amelia. Hinanap niya ito sa buong mansyon ngunit wala ito. Natanaw niya ito sa may hardin. Sinunggaban niya ng yakap at halik ang nobya. Hindi rin naman maintindihan ni Amelia ang sarili kung bakit siya natugon dito at hinahayaan ang ginagawa ng nobyo. Na kung kanina lamang ay galit na galit siya, isang lambing at halik nito ay nawawala ng lahat na parang wala siyang nakita. Parang wala siyang alam. Gusto niyang sampalin ng nobyo at sumbatan, ngunit wala siyang lakas ng loob. Are you good? Tanong sa kanya nito. Yeah. Nakangiti at biglang pumatak ang mga luha ni Amelia. Bakit, mahal? Nag-aalala naman si Arthur at pinunasan ng pisngi ng nobya. Nothing, mahal. Namiss lang kita ng sobra. Natatawang sagot pa nito habang nagpupunas ng luha. Maya-maya pa ay tumunog na naman ang telepono ni Arthur. Nakatingin ito sa nobya ng mata sa mata. Hindi naman ito mabasa ni Amelia.
Yeah, I'll be there in a bit, sabi sa kausap sa kabilang linya. Humalik ito kay Amelia at hinigit ang kanyang mga kamay. Dinala siya sa kanilang kwarto at inihiga sa kama. Arthur started to kiss her gently and keep touching her. Then, it happened again. Nakatulog pala si Amelia pagkatapos ng mangyari sa kanila. Nagising na lang siya sa lagaslas ng shower at lumabas doon si Arthur na bagong ligo. Nakita niyang bagahe nito at ilang piraso ng damit. Are you leaving? Tinanong naman agad niya ang nobyo, nagmamadali na rin at nag-aayos ng gamit. Yes, mahal. Habang nagsusuot ng pants. Oh, why are you in a hurry? Where are you going this time? What about the luggage? Sunod-sunod na tanong ni Amelia. Which one do I answer first? Hindi na nakatingin sa kanyang binata hanggang sa natapos na ito sa pagpapak ng gamit at tapos na rin magbihis. Nagmamadali talaga ito. Hinayag ang mga braso at humingi ng yakap. Come here. Nakangiti sa kanyang nobyo na waring walang ginagawang kalokohan. Lumapit naman si Amelia at yumakap ng mahigpit. It's not what you think, mahal, okay? Hinahaplos nito ang kanyang ulo habang yakap. I'm sorry if I didn't tell you about this urgent trip. I will not be around for maybe 2 or 3 days, but I'll always call. Kinuha nito ang kanyang pisngi at hinalikan. You have nothing to worry, okay? As promised, I'll make it up to you. Alam niya nagsisinungaling ang nobyo, ngunit bakit parang panatag siya sa mga sinasabi nito? Gusto niyang simula na mag-rant, lalo pa ngayon na bigla na namang aalis ang nobyo. Hindi lamang isang araw itong mawawala, kundi higit pa. Pero hindi niya magawang magsalita dahil walang kayang lumabas sa bibig niya. Para siyang nasa ilalim ng mahika ni Arthur sa tuwing hahalikan at yayakapin siya nito. At hindi naglaon, ay mag-isa na siyang muli sa malawak na 4 na sulok ng kwartong iyon. Palagi naman talagang updated si Arthur kay Amelia. Magfe-FaceTime sila kapag free ang nobyo. Magkasabay matulog at magka-on ng FaceTime. Ano pa ba ang dapat niyang isipin at maramdaman? Ngunit hindi niya pa rin maalis sa isip kung sino ang Amerikanang iyon. Bakit iba ang pakiramdam niya dito? 1 linggo na. Wala pa rin si Arthur. Halos 2 araw na rin itong hindi tumatawag. 2 days away ang last seen nito sa Viber at iba pang apps. Nilala mo na naman ang lungkot at pag-iisip si Amelia. Ginagamit lang ba siya ni Arthur? Para osan lamang ba siya ng nobyo? Parte pa rin ba ito ng kanyang paghihigante? Mga katanungan na gumugulo sa isip ng dalaga. Bakit hindi pa umuwi si Arthur, anak? Bigla namang naitanong ni Evelyn 1 araw na nag-iikot sila sa hardin. Nag-extend po siya, mommy. Pagtatakip nito. Parang kinurot ang kanyang puso at gusto na umiyak. Ngunit hindi iyon ang nangunguna sa pakiramdam niya. Bigla siyang naduwal. Napatingin sa kanya ang kanyang ina. Are you pregnant? Nakangiti ito nang abot hanggang tenga. Bigla siyang kinabahan. Can I join you, Iha? Gustong sumama ni Evelyn sa ospital. Okay, like this, Mom. Isasama kita pero I want you to stay inside the car, okay? You know naman na maraming tao doon and you're not allowed to be exposed. Is that okay, Mom? Sure thing. Parang bata naman ang ina nito at masaya na isasama ni Amelia sa town. Congratulations! You're pregnant, Miss Amelia. Masayang bati ng OB sa kanya. Maluha-luha naman sa tuwa ang dalaga. I'm going to be a mother? Naiiyak na siya. Yes! Nakangiti sa kanya ang doktora. Sobrang saya nang lumabas ang kwartong yan si Amelia. Ngunit napalitan niya ng sakit nang makita si Arthur na kasamang Amerikanang nakita niya sa airport. Magkatabi ang dalawa sa upuan at may hawak na kape. Seryoso nag-uusap. Gusto niyang sugurin ng dalawa pero naduwag na naman siya. Napansin na lamang niya na nagusot na ang papel na hawak dahil sa nararamdamang galit. Kinalma niya ang kanyang sarili dahil buntis siya at ang kauna-unahang bilin ng kanyang OB ay huwag magpapaapekto sa stress. Mas minabuti na lamang niyang humakbang palayo. Nang araw ding iyon ay umuwi na rin si Arthur. Parang walang nangyari. Humalik at yumakap sa kanya ng formal. Walang palipaliwanag. So ganito na lang? Hindi niya na napigilan ang sarili. Umiba naman ang mga mata ni Arthur.
What do you mean? Tanong naman ito. Ano bang trip mo, Arthur? What are you talking about? So ganito palang gusto mo. Yung maglalaro lang tayo ng bahay-bahayan. Are you aware kung ilang araw kang wala? Napasigaw na si Amelia. Nagulat naman si Arthur sa inasal ng nobya at napahilamos sa mukha. Yeah, I'm sorry, okay? My bad. My bad? Yan lang ang sasabihin mo? Then what else? Napasigaw na rin si Arthur. Halata na sa mukha nito ang pressure. Naiyak na rin si Amelia. Hindi mo man lang ba ipapaliwanag kung saan ka ba talaga nanggaling? Ano ginagawa mo? What took you so long? Are you messing up with me? Or is this another part of your revenge? Biglang tumayo si Arthur at iniwan siya mag-isa. Napatulala na lang si Amelia at napahagulhol. Hindi niya dapat ginawa yon. Sana mas naging mahinahon siya. Ang gusto niya lang naman sabihin ay ang magandang balita para sa kanila. Pero ibang lumabas sa bibig niya. Pagbaba niya ay hinanap niya ang nobyo. Nakita niya ito sa may balkonahe. Mahal? Nilingon siya ni Arthur at nilapitan. I'm sorry, mahal. Nangingilid ang mga luha. Soon he'll understand. Hinalikan siya sa noo at niyakap. Inabot niya dito ang hawak na papel. Bumakas sa mukha ni Arthur ang ngiting walang kapantay. I'm going to be a father? Oh, woohoo! Nagsisigaw ito sa mansyon at narinig ng kasambahay. Lahat sila ay masaya sa magandang balita. I love you so much, Amelia. Niyakap at pinugpog ng halikang nobya at hinalikan din ang tiyan. I love you, baby. Simula nang malaman ni Arthur na nagdadalang tao si Amelia, hindi na ito madalas na umalis sa mansyon. Inalagaan siya at ibinibigay ang lahat ng kanyang gustong kainin. Kadamay niya ang nobya sa mga sandali ng paglilihi. Nakaalalay at iniintindi siya sa lahat ng kanyang mood swings. Mahal, thank you ha. Nakasandal siya dito habang hawak-hawak naman ni Arthur at haplos-haplos ang kanyang tiyan. I told you I will make it up to you. Especially now that we have this cute muffin inside your tummy. Lumulutang sa kaligayahan ng magkasintahan dahil ngayon ay nagbunga na ang kanilang pagmamahalan. Hanggang isang gabi na mahimbing silang natutulog. Nagising si Amelia sa garalgal na boses ni Arthur habang may kausap sa telepono. Mahal? Antok pang tawag ni Amelia. Biglang humalik ito sa kanyang noo at nagpaalam. I'll be back. At naiwan na naman siya sa kwarto na mag-isa. This time, ayaw nang magpatalo ni Amelia sa mahinang pagkatao niya. Kailangan niya nang malaman ang katotohanan. Kailangan niya nang putulin ang kalokohang ginagawa ng kanyang nobyo. Hindi lamang ito para sa kanya, kailangan niya itong gawin para sa magiging anak nila. Agad-agad siyang sumakay ng sasakyan at nagulat siya sa magdadrive para sa kanya. Tay? Ako na pong maghahatid sa inyo, Miss Amelia. Nagtaka siya at napaisip. Bakit mukhang siguradong matanda sa kanyang pupuntahan? Wala nang oras para sa paliwanagan at hindi niya na tinanong pa ang matanda. Dinala siya ng matanda sa isang ospital. Kinakabahan na si Amelia. Naglakad-lakad sila. At sa pasilyo, andun si Arthur kasamang Amerikana at hinahagod ito sa likod. Umiiyak ang kanyang nobyo. Pero bakit? Anong meron at mukhang hinihintay na siya ni Arthur? Parang sinadyang paghatid sa kanya ng matandang lalaki. Naguguluhan siya. Maya-maya pa ay lumapit ang doktor. Umiling na ito at hinawakan sa balikat si Arthur. Umiyak na lamang at yumakap sa kanyang nobyo. What's happening, mahal? Tumitig si Amelia kay Arthur at gulong-gulo. I know it's the wrong time, pero hindi ko pa rin in-expect na ganitong mangyayari. Kitang-kita sa mga mata nito ang lungkot at bigate. Pumasok sila sa ICU at nagulat si Amelia sa taong nakahiga doon. Isang matandang lalaki na kitang-kitang paghihirap sa malubhang sakit na nilalabanan. Puro tubo ang katawan at bukod pa ang nakasalpak sa bibig. Punong-puno siya ng aparato, ang buong katawan. Iyak na rin siya ng iyak. Meet my dad? At napahagulgol na si Arthur. Sinampal si Amelia ng katotohanan. Ito ang lahat ng dahilan sa likod ng mga paglilihim ng kanyang nobyo.
Ito ang mga dahilan sa mga araw at gabi na wala ito sa kanyang tabi. Naging swapang pa siya sa mga panahon na ang gusto niya ay sa kanya lang ang oras ni Arthur. Mga oras at panahon na kaagapay niya sa pag-aalaga sa kanyang ina na ngayon ay nakaka-recover na. Mga panahon na kahit kailan ay hindi malang sumagi sa isip niyang tanungin ang nakaraan nito at kamustahin ang pamilya ng kanyang nobyo. Kailan nga ba niya huling kinamusta ang mga naging magulang nito? Hindi kahit kailan. At ang dapat na itanong ay ni minsan ba tinanong niya si Arthur kung okay lang ba ito? Kung nalulungkot ba ito, may problema? Hindi kahit na minsan. Nasagip ang kanyang ina sa hamak na kamatayan dahil sa tulong na pinansyal ni Arthur. Siya na suporta na lang maaaring ibigay ang pag-comfort sa nobyo sa mga panahon na kailangan nito ng kausap at sandalan. Wala siya. Bagkos pinag-iisipan pa niya ito na masama. Tiningnan pa niya ang Amerikana na kasama nila sa kwarto ng mga oras na iyon. Naghihinagpis din ito at umiiyak. Nakasuot ito ng uniform na katulad ng private nurse ng kanyang ina. Dito niya napagtanto na ito pala nagbabantay at nag-aalaga sa ama ni Arthur. Naging madumi lamang ang kanyang isip ng mga panahon na nakita niyang Amerikana na kasama ang kanyang nobyo. Naging makitid ang utak niya at bugso ng damdamin ang pinairal. Ngayon, huli na ang lahat para makabawi siya sa dapat ay magiging lolo ng kanyang magiging anak. Ama ng kanyang pinakamamahal at ang taong pinag-iisipan niya ng ibang bagay. Parang gusto niyang lumubog ng mga oras na yon. Bigla na lamang niyang naramdaman ang paghawak sa kanyang kamay. Si Arthur, na sobrang lungkot at ngayon ay mas kailangan siya. Niyakap niya ito at inalo. I'm sorry, mahal. Iyak siya ng iyak. I'm so sorry. Hagulgol na si Amelia. Ito lamang ang kanyang sabihin. Nahihiya siya sa katotohanang tumambad sa kanyang harapan. Ilang araw pa ay nailibing na rin ang ama ni Arthur at hindi pa rin mawala sa mukha nito ang kalungkutang nadarama. Mahal, you have to eat. Si Amelia na pinipilit pakainin ng nobyo. I'm not in the mood, mahal. Wala talaga akong gana. Tipid na sagot naman ito. Sayang naman tong hinanda ko for you. Nagtatampo ang boses. May dala kasi itong sandwich para sa binata. I said I'm not in the mood, okay? If I'm hungry, I will eat. Hindi mo na kailangan gawin yan. Seryoso ng mukha nito at lumagok ng brandy. But you have been drinking a lot the whole day. I was just so... Please... Putol naman ni Arthur sa mga sasabihin pa sana ni Amelia. I don't need anything right here, right now. Sumisigaw na si Arthur. Amelia? Ang tinig ni Evelyn na totally recovered na at nakakalakad. Bigla namang huminahon si Arthur at itinaas ang kanang kamay. I'm sorry, tita. Tumalikod ito sa mag-ina, habang si Amelia ay nangingilid na naman ng mga luha. Kinuha siya ng kanyang ina at niyakag na itong lumabas. Agad namang sumama si Amelia habang umiiyak. Anak, I know it's hard for you na nakikita mong ganyan ang ikinikilos ng nobya mo. But you have to understand that Arthur needs space and time to heal. Paliwanag nito kay Amelia. Nakatanaw lamang siya sa tapat ng bintana. Lahat ng mga pinaghirapan ni Arthur. Lahat ng mga pinundar at pinagpawisan. Lahat ng iyon ay kanyang amang naging inspirasyon. Sambit ng matandang lalaki na biglang dumating dahil naririnig silang nag-uusap ng kanyang ina. Napatingin naman si Amelia na iniintindi naman ang mga sinasabi sa kanya. Tama si Ma'am Evelyn, iha. Hayaan mo na muna si Arthur sa ngayon. Nais lamang niyang mapag-isa at humilom ang sugat sa kanyang puso. Magiging okay din ang lahat. Intindihin mo na muna sa ngayon ang kanyang nararamdaman, anak. Magtatalo lang din kayo kung pipilitin mo siyang kumawala sa kahong hindi pa niya kayang lumabas. Dagdag pa ni Evelyn. Nagpasya si Amelia na humiwalay na muna ng kwarto kay Arthur. Wala namang naging tutol ang binata dahil ito rin ang kanyang nais. Ang mapag-isa at walang kausap kundi ang alak na nasa mesa. Si Amelia ang tanging nagpalakad sa kanilang negosyo at mabuti na lamang ay naturuan siya ni Arthur sa iba pang mga bagay tungkol sa kanilang mga ari-arian. Nakaalalay naman palagi si Evelyn sa kanya. Ang ina ang kasama na nag-iikot sa mga bukirin, kasama ang pagpunta sa klinik para magpa-check up.
Medyo malaki na rin kasi ang kanyang tiyan, kaya hindi maaaring wala siyang kasama. Lumipas sa mga araw at buwan na hindi talaga lumalabas ang kwarto si Arthur. Miss na miss niya na ito. Tanging pagsalyap lamang ang nagagawa niya para makita ang nobyo dahil sa maaaring gawin ito kapag sinubukan niyang lumapit. Naging aburido na rin kasi sa buhay niya ang lalaki at maging ang mga katulong ay sinisigawan at hinahagisan ng mga gamit kung mali ang mga ginagawa sa mga inuutos nito. Sobrang laguna ng buhok nito at ang haba na ng mga balbas. Napakalayo na sa Arthur na nakilala niya sa pangalawang pagkakataon. Ito ang pangatlong bersyon ni Arthur, ang napabayaang sarili. 2 buwan na lamang at malapit ng manganak si Amelia. Ito ang araw na malalaman na nila ang gender ng kanilang baby. Sinamahan siyang muli ni Evelyn sa klinik. "Congratulations, Mommy, it's a boy!" Nakangiting sabi ng OB niya, habang pinapaikot ang aparato na gamit para makita ang baby sa loob ng kanyang tiyan. Nakahiga si Amelia at nasa tabi naman niya ang kanyang ina. Maluha-luha naman siya. "Oh, why are you crying?" Nag-aalala namang tanong ng doktor. Wala po, Doc. Natutuwa lamang po ako sa magandang balita na lalaki po ang baby ko." Nakangiti habang nagpupunas ang kanyang luha. "Matutuwa si Arthur nito," sambit naman ni Evelyn. Napatitig naman siya sa kanyang ina. "Oo, tama ito. Ito na siguro ang pagkakataon para makapag-usap silang muli ng nobyo. Matutuwa ito marahil sa balitang dala niya." Excited na siyang umuwi sa mansyon. Pagdating sa bahay, nagulat siya sa mga narinig na kalampagan. Nagwawala si Arthur. "What's going on here?" Tanong naman ni Evelyn sa mga katulong na takot na takot. "Ma'am, si Sir po kasi gusto po ng alak eh. Ibilin po kasi ni Miss Amelia na kapag lasing na si Sir, wag na po siyang bibigyan." Paiyak na ang katulong. Nagulat naman si Evelyn dahil pinuntahan ni Amelia ang nobyo. Sinubukan niya itong pigilan ngunit ayaw na nitong papigil. "Arthur!" Sinigawan na ni Amelia ang nobyo dahil nagbabasag na ito. Tumingin naman sa kanya ng masama ang lalaki. "Then what?" Nilapitan naman siya nito. Mukha sa mukha. Umiiyak na si Amelia. Nakikipagtitigan siya dito. "I don't need anything here anymore." Patuloy na nagbasag at nagwawala. This and this. Hagis dito, hagis doon. Humarang siya sa harapan ni Arthur. Napatakip naman sa bibig niya ang kanyang ina dahil sa nerbiyos. "How about us?" Tinitigan niya muli si Arthur upang matauhan. "How about our baby?" Umiiyak at patuloy na tumutulo ang mga luha. Napatingin naman sa tiyan ni Amelia ang nobyo at saglit na huminahon. Ibinaba ang hawak na gamit at humawak sa ulo. Tinalikuran ng kanyang nobya at napaiyak. Tiningnan ang kanyang paligid sa sobrang kalat dahil halos na mga gamit sa kusina ay winasak nito. Akmang babalik na sa taas dahil sa kahihiyang ginawa. Humabol si Amelia ngunit hindi nito napansin ang basang sahig. Napatapak ito dito at nadulas. Nagsigawan ang lahat ng mga katulong at si Evelyn. Napalingon dito si Arthur at huli na ang lahat. Napakabilis ng pangyayari. Nakita niya ang nobya nakaupo na sa sahig at nakatingin sa kamay na punong-puno na ng dugo. Agad siyang tumakbo para saklolohan ng nobya at isinugod ito sa ospital. Kinailangan na alisin na ang bata sa loob ng tiyan ni Amelia dahil nagbukas na ang cervix nito sa lakas ng pagkakadulas. Nasa incubator ito dahil 7 buwan pa lamang ang baby kaya may kapasidad na rin itong mabuhay kahit na wala na sa sinapupunan ni Amelia. Dito nalaman ni Arthur na lalaki pala ang kanyang anak. Napasuntok pa siya sa pader at sinisi ang sarili. Naging irresponsable siyang ama at nobyo. Hindi ito deserve ni Amelia at ng magiging anak nila. Iyak siya ng iyak habang nakatanaw sa bubog na salamin na nakapagitan sa kanila ng kanyang anak. Nagising na si Amelia. Nagulat siya sa natatanaw na maaliwalas ng mukha ng nobyo. Maayos ang mukha nito at wala ng mga balbas. Bagong gupit na rin at malinis ang pananamit. "Ang baby ko?" Tanong niya agad dito. Biglang nakaramdam ng sakit sa tiyan dahil nasisaryan ito. "Dahan-dahan, mahal," malambing na sabi ng nobyo. Napatingin siya dito dahil nagulat siya sa muling pagbabalik nito sa dating sarili. "Ikaw na ba yan?"
Oo, mahal. Hinawakan niya sa mukha ang dalaga at hinalikan sa noo. I already saw him. Hindi mawala sa mukha ang mga ngiti. Really? Naluluhang mga mata. I wanna see him too. Nakasakay sa wheelchair ay sinama niya si Amelia sa nursery room. Maluha-luhang tinitigan ng mahina pa ngunit lumalaban ang katawan ng sobrang liit na baby. Hello, anak. Lumuluha si Amelia. Mahal na mahal kita. Hinawakan siya ni Arthur sa kanyang kamay at umiiyak din. Lumuhod ito sa kanyang harapan. Mahal, I'm sorry. Patawarin niyo ako. Iyak na sambit pa nito at sumubsob sa mga hita ni Amelia. Kung hindi dahil sa akin ay maayos mo sanang nailuwal ang baby natin. Puno ng pagsisisi ang mga mata. Tiningnan siya ni Amelia sa mga mata at pinunasan ng mga luha. Walang may gusto nito, mahal. Magiging okay din ang baby natin. Ang importante, bumalik ka na sa dating ikaw. Nandito ka na sa tabi ko at kaagapay sa panibagong pagsubok na to. Umiiyak ngunit nakangiti pa rin sa kabila ng bigating kinahaharap. We just have to be strong for our baby. Sabay tinanaw muli ang anak na nasa incubator. Months have passed and naka-recover na rin ang anak nila sa incubator. Are you excited na umuwi na si Amir? Tanong ni Arthur sa nobya. Amir ang pinangalan ni Amelia sa kanilang baby. Pinagsama niya ang kanilang mga pangalan. Bagay na bagay naman dito ang pangalan na ito dahil kasing kisig nito ang ibinigay na pangalan ng kanyang ina. Kamukhang kamukha naman talaga ng kanyang daddy eh. Sambit ng lolang si Evelyn dahil naiuwi na sa mansyon ng baby. Napangiti naman si Arthur. Nagkaroon ng kulay ang buong mansyon simula nang dumating sa buhay nila si Amir. Naging mas matibay ang kanilang pagsasama at naging mas responsableng ama naman si Arthur. Ang hindi lang nito maiwasan ay ang pag-inom ng alak. Halos napapadalas na naman ang pag-inom nito. Dumaan ang mga taon at lumaking malusog at mabait na bata si Amir. Kamukhang kamukha nga naman ang kanyang ama ito. Ngayon ay 10 taon na ito at nag-aaral na. Mommy, will Daddy bring me to school today? Papasok na sa eskwelahan si Amir. Daddy's not feeling well, anak. Si Manong driver na lang muna ulit ang maghatid sa'yo sa school, if that's okay. But if Daddy's better tomorrow, then siya na yung magdadrive sa'yo going to school, okay? Pinagtatakpan ni Amelia si Arthur. Ang totoo ay tulog pa ito dahil masakit ang ulo. Uminom na naman kasi ito bago matulog. Good morning, mahal. Sabay halik sa nobya. Papasok ka ba? Yeah, of course. Can't you see what I'm wearing? Alangan namang matutulog ako ng ganito ang suot ko. Nagbiro pa ito. Sabay higop sa kaping itinimpla ni Amelia. Hindi mo ba kayang gumising na mas maaga pa? Maayos naman na tanong kay Arthur. Give me some reason then. Nagtataka naman siya sa tanong ni Amelia. Amir wants you to drive him to school today. Paano kung tulog ka pa? Kinakausap ang nobyo habang nagtitipa sa kanyang laptop. Oh no. Napakamot naman si Arthur sa kanyang ulo. I think you'd better stop drinking, mahal. Nagsimula na si Amelia na manermon. Here we go again. Tumingin sa kisame ang mga mata ni Arthur. Yeah, uulit-ulitin ko yan sa'yo hanggang sa magbago ka. Inirapan niya na si Arthur dahil matigas pa rin ang ulo nito at ayaw makinig. Look, drinking is my escape sa lahat ng stress ko sa negosyo at trabaho. You couldn't just tell me to stop that easily. Besides, minsan lang naman. Pagpoprotesta pa nito. Mahal, it's for your own good. And for goddamn sake, bakit? Hindi ba kami sapat ng anak mo para maging escape mo sa stress na sinasabi mo? Ikaw lang bang stress? You think basta nakaupo lang ako dito? Blah, blah, blah. And now she's starting to rant. Nangaasar na si Arthur. Humalik kay Amelia. Okay, I'll pick him up this afternoon after ng school niya. Sabay kinindatan ng nobya at nagpaalam na. Napangiti na lang si Amelia sa ginagawa ng nobyo. Daddy! Napakasaya ni Amir na makita ang ama. Niyakap ito ni Arthur at binuhat. Daddy, you stink!
Naamoy kasi ni Amir ang kanyang ama na amoy alak. Pagpasok sa kotse ay nakita pa nito ang flask na lalagyan ng alak at dinadala palagi ni Arthur sa sasakyan. "Give me that, baby. It's for grown-ups." Itinago naman ito ni Arthur. "Hello?" Tumawag naman at nag-FaceTime si Arthur kay Amelia. "I'm with Prince now." "Wow, good for you, mahal. Di happy si Amir niyan kasi ikaw ang nagsundo sa kanya." Natutuwa naman ito dahil magkasama ang kanyang mag-ama. "Yes, mommy." Si Amir naman ang sumagot. "Hi, how's your school, baby?" "It was fun, mom." Napansin ni Amelia na nagmamaniobra si Arthur. Gigil na gigil ito sa manibela. Kaya napansin niya ang kakaibang kinikilos nito. "Arthur, are you drunk?" Nag-aalala na tanong ni Amelia. Ngunit hindi siya pinansin ng nobyo. Narinig na lamang niya na nakikipagtalo na ito sa kausap na lalaki at umiiyak naman si Amir. "Hello, Arthur! What's going on? Amir?" Hanggang sa naghang na ang tawag ni Arthur. Dali-dali naman nagpunta si Amelia sa police station dahil sa isang tawag na mula sa isang officer. Hinuli pala si Arthur sa pagiging reckless driver at nagmamaneho pala ng nakainom. Pagdating niya doon, naiyak ng iyak si Amir. "Good afternoon po, officer." Pagbati niya sa mga polis. "Good afternoon po, Miss Pembroke. Kanina pa po umiiyak yung anak ninyo. Binibigyan po namin ng ice cream pero ayaw naman pong tanggapin." Pagpapaliwanag nila. Saka pa lamang tumigil ang pag-iyak ni Amir nang dumating ang mommy niya. Agad namang pinadala si Amir sa loob ng kotse kasama ang lola nito. Where's Arthur po?" "Arthur Cruz, andyan ang asawa mo." Paglabas ng police station ay hindi pinansin ni Amelia ang nobyo at dire-diretsong sumakay ng kotse. Pagdating naman siya, naiyak ng iyak si Amelia. "Mahal," sinubukan siyang amuyin ni Arthur. "Please, Arthur, don't make me do this." Seryoso mukha ni Amelia. "What?" Dismayang-dismaya si Arthur sa nangyari sa kanila ng anak. "Mapipilitan akong ilayo si Amir sa'yo. Lalayo kami mag-ina at hindi kami magpapakita, Arthur. I don't need a father for my son kung puro traumas and fears yung mararamdaman niya. Nakikita mo ba sarili mo? Or kahit wag mo na lang tingnan eh. Just look at our son. Bata pa siya. Pero takot na siya kanina sa nangyari." Tuloy pa rin ang pag-iyak nito. Napayuko na lamang si Arthur dahil wala na siyang ibang masabi. And this time, kasalanan na naman niya. Nagiging irresponsableng ama na naman siya at bumabalik na naman ang mga nakaraan ng panahon na naging failure siya as a partner and as a father. Nasa salas naman si Amelia nang bumaba si Arthur. Nilingon lang niya ang nobya. "Nakapagdesisyon na ako." Nagulat naman si Amelia sa sinabi ng nobyo. "What do you mean?" "I know it's hard for both of us, especially for Amir. But I know this would be the best thing to do." Nilapitan niya ang nobya at hinalikan sa noo. Bigla namang tumulo ang mga luha ni Amelia. Kinabukasan ay isinakay na ang mga bagahe ni Arthur sa sasakyan. "Are you going back for me and mommy?" Tanong ni Amir sa ama. "Of course. For now, you have to be a good boy for mommy, okay? Take care of her, para sa akin. And take care of yourself also. Can you do that for me?" Gustong umiyak ni Arthur pero ayaw niyang ipakita sa mag-ina niya iyon. Kailangan niya maging malakas at matatag sa buong loob na desisyon niyang magpa-rehab. Walang alam ang anak niya dito dahil ayaw nilang malaman ito. Hindi pa naman ito maiintindihan ni Amir. Ang alam ng bata ay magbabakasyon lamang ang kanyang ama. "Please take care of yourself. And don't stress, okay? I want you to be happy. I'll be back soon, mahal. And I promise sa pagbabalik ko, I'll be a better and more responsible person." Sabay hinalikan siya sa noo at mga kamay. "Mag-iingat ka din doon at palagi kang magdadasal, okay? Maghihintay ako. Kami ng anak mo, mahal." Umiiyak na rin si Amelia. "Tita." Nagpaalam din siya kay Evelyn at nagmano. Maya-maya pa ay sumakay na ito sa sasakyan at tuluyan ng umalis ng mansyon. Napagdesisyon na ni Arthur na magparehab na dahil maging ang sarili ay hindi niya na maintindihan. Hindi niya na makontrol ang sarili sa pag-inom ng alak.
At muntik na namang mapahamak ang kanyang anak dahil sa kapabayaan niyang ito. Ayaw niya nang dumating sa punto na mas malala pang mangyari. Mahirap man sa una pero alam niyang kailangan niya itong gawin para sa mag-ina niya. Lumipas sa mga panahon na taon ay napagdaanan nila Amelia at Arthur ang pagsubok na ito. Nalampasan nila ng matatag at matibay ang bawat araw na hindi sila magkasama. Dumaan ang Pasko at bagong taon na sila lamang mag-inang nagdidiwang kasama si Evelyn. Naging maayos din ang naging kalagayan ni Arthur sa Rehabilitation Center. Marami siyang naging kaibigan doon at itinuro sa kanyang magaganda at mabubuting bagay. Natuto siyang pakalmahin ang sarili at kontrolin ang nararamdaman ng malinis ang isip at diwa nang walang halong alak sa katawan. Marami siyang bagay na natututunan sa lugar na iyon. Mga bagay na babaunin niya hanggang paglabas at gagawing aral sa buhay niya. Makalipas ang mahigit 3 taon. Mommy, what's your plan this Christmas? Magpapasko na naman at nagde-decorate ng Christmas tree ang mag-ina. I still don't know, anak. Ano bang gusto mo? Parang masarap magpasko sa Amerika, Mommy. May snow kasi doon. Nag-i-excite na sagot naman ni Amir. 13 anyos na ito. Nakatingin naman ang lola niya sa kanya na para bang nababasa ang pahiwatig ng bata. Do you think it's a good idea if we celebrate Christmas in the US, Mom? Humingi naman si Amelia ng opinion sa ina. Pagbigyan mo na siya. Ilang Pasko na rin kasing lumipas na umasa tayo makakauwi na si Arthur. I think this time it would be better if makapag-enjoy naman siya. Kawawa naman si Amir, every Christmas na lang nadidisappoint yung bata. At least if andun tayo, hindi niya masyadong didibdibin na kulang kayo. Malilibang siya sa Amerika and same with you. You and Amir needs to rest from, thinking and waiting. Enjoy your lives and be happy. Hindi ba yun naman ang gusto ni Arthur? Bigla namang naluha si Amelia. I just miss Dad. Lumapit ang ina sa kanya at niyakap siya. Bukod sa pagkami sa nobyo ay may trauma pang kinikimkim si Amelia kung pupunta silang Amerika. Natatakot ako na bumalik ang lahat ng sakit at pait na naramdaman natin ng mga panahon na sobra tayo nag-i-enjoy doon sa US. Dagdag pa nito. I know, anak, but I'm telling you, your dad will not be in peace if patuloy mong kikimkimin ang lahat ng takot na andyan sa puso mo. Hindi siya magiging masaya kung makikita niyang nagkakaganyan ka. You have to let go, anak. Niyakap niya na mahigpit si Amelia. Naganda na sila papunta ng Amerika. Nag-ayos na ang mga bagahe at tiket. Nagtaka naman si Amelia dahil meron na agad na book na tiket ang kanyang ina, ngunit hindi na lamang niya pinansin iyon. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay haharapin niya ng realidad na itapon ng masasakit na nakaraang nangyari sa lugar na yon. Ngayon ay panibagong pahina ulit ng magandang alaala kasama ang mahal niya sa buhay. Hindi man kasama si Arthur at kulang sila, alam niyang marami pa namang pagkakataon para sa kanila. Sa ngayon ay kakayanin niyang mag-isang harapin ang walang pag-aagapay ng nobyo. Alam niyang malalampasan niya rin ito, kagaya ng maraming pagsubok na dumating sa buhay nila. Nasa eroplano na sila ng mga oras na yon. Nakaramdam si Amelia ng pagsakit ng pantog. Naiihi siya at nais niyang gumamit ng banyo. Paglingat niya ay wala sa tabi niya ang ina at si Amir. Nananaginip ba siya? Asa ng mga ito? 105 is the number that comes to my head. When I think of all the years I want to be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. Nabigla si Amelia sa tugtog na narinig sa loob ng eroplano. Bakit may pa-music? Hindi ba maraming natutulog? Bakit parang bigla siyang kinabahan? Lalo pa nang mas maintindihan niya ang lyrics ng kanta. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I'll say, will you marry me? At may nagbukas ng ilaw sa may unahan. Lumabas si Arthur at may hawak na mikropono. Nawindang at nanlaki ang mga mata ni Amelia. Naluluha. Tumalo ng puso. Huminto ang tugtog at nagsimula na magsalita si Arthur. I know we've been through a lot of drama in life, and both of us started off wrong. Naiiyak na nakatitig sa nobya. Many trials came, but there were blessings.
and one is Amir. Tuloy-tuloy ang pagluha ni Amelia habang nakikinig sa sinasabi ng nobyo. I have made many mistakes, mahal. But now I'm ready to correct everything. I moved away so that I can change myself to a better one. And now that I want to change something with you. Biglang lumapit sa nobya at lumuhod. Bukas na ang ilaw ng eroplano. Ang lahat ng mga pasahero ay nag-iiyakan at kinikilig sa mga sinasabi ni Arthur. Nakikita sila ng buong mundo dahil sa mga nagla-live. I want to be with you for the rest of my life. I want you to change your last name, Miss Pembroke. And this time it's real. Will you marry me, Amelia? Naluluha pa rin si Arthur at kinakabahan. Yes. Of course, mahal. Isinuot ni Arthur ang singsing sa kanya. Hinablot ito at pinaghahalikan. Nagpalakpakan naman ang mga pasahero at ganoon na rin ang mga staffs. Napakasaya ni Evelyn at ni Amir. At wala nang masasaya pa kay Amelia na lumulutang ngayon sa ulap sa kaligayahan na magiging ganap na siyang asawa ni Arthur. Magiging legal na ang kanilang pagsasama at matatawag niya ng asawa ang taong kauna-unahan niyang minahal. Niyakap niya ng mahigpit si Arthur. Lumapit naman ang ina at si Amir. Napakasarap sa pakiramdam na kompleto na sila ngayong darating na Pasko at bonus pa na ikakasal na rin sila sa lalong madaling panahon. Dumating ang araw ng kanilang kasal at naging matagumpay naman ito. Si Amelia na ang pinakamasayang bride ng araw na yon. Suot ang magarang gown na minana pa niya sa kanyang ina. Nagsama sila ng maayos at masaya. Malaki na rin ang pinagbago ni Arthur. Hindi sa ugali, ngunit sa pag-inom ng alak. Kahit may mga okasyon na hindi na umiinom ito. Masayang-masaya na siya sa pamilyang binuo at mahal sa buhay na nasa sandalan niya sa tuwing nakakaramdam siya ng panlulumo. Masaya rin si Amelia sa magagandang bagay na nangyayari sa pamilya nila. Malusog at malakas na ang kanyang ina at himalang nakaligtas na sa sakit na cancer. Bumalik na sa dati ang mansyon at nagbalik na rin ang mga ngiti sa bawat isa. Lumago pa ang negosyo ng Pembroke sa tulong ni Arthur. Bagamat nakapangalan na ito sa kanya ay naroon pa rin ang respeto niya sa namayapang ama ng kanyang asawa. Hindi niya pinalitan ng ibang establishmento na nakapangalan dito. Nanatiling nakatayo at matibay ang mansyon na kanilang tinitirhan ngayon na noon ay dito nagsimula ang lahat. Habang nasa labas ng hardin at nakatanaw sa lantiang bukirin, ay nag-uusap ang mag-asawa. Nagpapasalamat ako dun sa ahas. Nagsimula namang magbiro si Arthur. Ano? Natawa naman bigla si Amelia. Anong ahas naman yun? Diba kung hindi dahil sa ahas na yun, hindi naman kita mabubuhat at masosolo ng mga oras na hinahanap ka namin? Don't tell me kasabot mo yung ahas na yun. Dinuduro pa si Arthur. Huh? Paano kaya yun? Biglang hirit na tawa ni Amelia. Akala mo ikaw lang pwedeng magbiro ah? Tatawa sa sarili niyang biro ang asawa. Seriously mahal, I'm very grateful sa lahat ng nangyari sa buhay ko noon. Until now. And now, I have you and Amir. Nakayakap siya kay Amelia. Sure ka ba na kami lang ni Amir? May laman ang mga salita nito. What do you mean? Naging seryoso naman ang tinig ni Arthur. Maya-maya pa ay naduwal na si Amelia. Woo! Amir! Kuya ka na! Sobrang sayang tanging nadarama at patuloy silang magiging matatag, lalo na ngayon at madadagdagan na naman sila ng bagong miyembro ng pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!